Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 5296-5315. Kabanata 5276. James ay matagumpay na naoba ang eroplano ng Moonshine at sinipa ang mga powerhouse nito. Bagaman maraming mga nabubuhay na nilalang ang nasa eroplano ng buwan, ang mga nabubuhay na nilalang ay hindi pumasok sa pinakamataas na ranggo. Sa gayon, wala silang kakayahang pumunta sa mga lihim na lupain at makakuha ng mataas na kalidad na mga halamang Empyrean. Saan tayo susunod? Sa isang ngiti, tanong ni Lemuel. Natagpuan niya ang Genesis ng ilang mga eroplano. Nais niyang makakuha ng higit pang mga landas sa Genesis. Kung sinundan niya si James at gumawa ng aksyon kapag si James ay nagkakaproblema, maaari siyang magpatuloy upang makakuha ng mga landas ng Genesis. Maaari niyang tipunin ang mga landas ng Genesis ng mas mabilis kaysa sa kung pupunta siya sa iba pang mga eroplano. Babalik tayo sa Jew Academy. Pagkatapos, pupunta kami sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na mundo at maghanap ng mga pahiwatig tungkol sa ules, sabi ni James. Ang ules ay isang kayamanan na naiwan ng lahi ng Glacium, isang lahi ng Primeval. Ang kayamanan na ito ay nais ng apat na sinaunang karera mula sa madilim na daigdig. Makikita na ang ules ay kaimahimala. Sa kasalukuyan, ang kalaban ni James ay ang lahi ng Yeftere, isa sa apat na sinaunang karera mula sa madilim na daigdig. Sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng ules ay maaaring maging naaayon siya sa lahi ng Yeftere. Sige, wala nang sinabi si Lemuel. Nagmamadali, bumalik si James sa Jew Academy. Sa Mount Caden ng Jew Academy, nakilala ni James sina Gaius, Virgin, Zavas, at Taran. Ang apat ay nagtatanim sa pag-iisa sa Mount Caden ng Jew Academy. Nililinang sila sa mga porma sayon ng oras. Hindi lamang sila nagkaroon ng Genesis Path na banal na kasulatan, ngunit mayroon din silang maraming mga kasanayan sa lagda ng supernatural at hindi mabilang na mga halamang Empyrean. Plano kong umalis sandali, tiningnan ni James ang apat sa harap niya na may mabibigat na ekspresyon. May naramdaman si Zavas kay James. Hindi niya maiwasang tanungin, ano ang mali? Ano ang nangyari? Dala. Sinabi sa kanila ni James tungkol sa mga karera ng Primeval at ang apat na sinaunang karera mula sa madilim na daigdig. Ipinagbigay alam din niya sa kanila na ang tunay na pagkakakilanlan ni Thea ay ang prinsesa ng lahi ng Mevrai, isa sa apat na sinaunang karera mula sa madilim na mundo. Ang Thea ay isang nakakagulat na katawan. Siya ay isang malaking tulong patungo sa lahi ng Yefter. Nais ng lahi ng Mevrai na mag-asawa si Thea sa lahi ng Yefer. Sa ganoong paraan, masiguro ng lahi ng Meviri ang katayuan nito bilang apat na sinaunang karera. Walang maraming oras na naiwan sa akin. Kailangan kong magtungo para sa paglilinang at pumunta sa mga paghihigpit na mga zone. Kung ako ay nabinyagan ng dugo at luha pati na rin ang karanasan sa buhay at kamatayan, maaari akong tumaas sa pinakamaikling oras na posible. Kung naabot ko ang base ng paglilinang ng aking nakaraang buhay, magiging mas malakas ako. Dala. Sa pagbanggit ng lahat ng ito, naramdaman ni James na pinilit. Magsama tayo, sabi ni Zavas. Ang iba ay tumingin kay James. Nais nilang linangin si James at maglakbay sa mundo. Sa kabilang banda, kumaway si James at sinabing, nag-iwan ako ng sapat na mga mapagkukunan para sa iyo. Ang mga mapagkukunang ito ay sapat na para sa iyo na gagamitin ng ilang oras. Hindi sapat para sa iyo na maging mga powerhouse. Bukod, kailangan mong tipunin ang mga ulo ng daan-daang pamilya. Kailangan mo ring maperpekto ang iyong mga kasanayan sa lagda. Ito ay pinakaangkop para sa iyo na linangin sa pag-iisa sa Jew Academy. Dala. Hindi plano ni James na dalhin sila sa paglalakbay sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na daigdig. Ito ay dahil ang madilim na mundo ay masyadong walang kabuluhan at mapanganib. Kung ang isa ay hindi maingat, ang isa ay mawawasak. Ayaw ni James na ilagay ang mga ito sa panganib. Mag-ingat ka. Mag-ingat.
Maghihintay kami para sa iyong pagbabalik sa Ju Academy. Magsusumikap tayo sa ating paglilinang. Lalaban kami sa tabi mo sa hinaharap. Dala. Kunan mo ito madali. Hindi ka maaaring maging napakalakas kapag nagtatanim. Dala. Nagsalita ang apat sa kanila. Nakuha ko ito. Palm. Inihayag ni James ang kanyang kamay upang magbid ng palm. Pagkatapos, nawala ang kanyang katawan. Nang siya ay muling lumitaw, nasa labas na siya ng universo ng Ju Academy. Sa walang bisa sa labas ng universo ng Ju Academy, naghihintay si Lemuel kay James. Nang makita si James, lumakad si Lemuel sa walang bisa at lumakad kay James. Tinanong niya, naayos mo na ba ang lahat? Yeah, tumango si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5297. Lemuel ay patuloy na nagtanong, wala kaming mapa ng madilim na mundo. Hindi rin natin alam ang mga batayan ng mga karera ng Primeval mula sa madilim na mundo. Ano ang dapat nating gawin sa susunod? Sinabi ni James, nagpunta ako sa madilim na mundo bago sa aking nakaraang buhay. Nakatagpo ako ng isang pagkawasak ng lahi ng Glacium. Naaalala ko pa ang magaspang na lokasyon ng pagkawasak na ito. Tingnan muna natin ang pagkawasak na ito. Ang pagkawasak na binanggit ni James ay ang lugar upang makuha ang madilim na lihim. Gayunpaman, nang hinanap nila ang pagkawasak dati, wala silang nahanap. Gayunpaman, ito ay isa sa mga lugar ng pagkasira na naiwan ng lahi ng Glacium. Marahil ay magkakaroon ng mga pahiwatig tungkol sa iba pang mga lugar ng pagkasira ng lahi ng Glacium sa pamamagitan ng pagpunta doon. Tayo na. Hindi tumanggi si Lemuel. Nag-iwan ang dalawa. Umalis sila sa gitnang eroplano at tumungo sa dilim. Si James ay naglilipat sa kadiliman ng mabilis sa pamamagitan ng pag-asa sa kanyang memorya. Ang dalawang transversed sa loob ng maraming taon. Kahit na si James ay nasira dati, madali itong mawala sa dilim. Bagaman siya ay isang powerhouse sa kanyang nakaraang buhay at medyo malakas sa buhay na ito, mayroong mga paglihis sa kanyang memorya. Matapos ang mga bilog at pag-aaksaya ng maraming oras, sa wakas ay nakarating sila sa pagkawasak na natagpuan ni James nang hindi inaasahan sa kanyang nakaraang buhay. Ito ba ang lugar? Tumingin si Lemuel. Sa madilim na maaga, lumitaw ang isang puwang. Ang puwang ay hindi isang eroplano. Ito ay isang lugar na konektado sa madilim na mundo. Ito ay isang independenteng puwang mula sa madilim na mundo. Ang puwang ay fragment. Ang walang bisa ay puno ng spatial rift. Sa spatial rifts ay ang mga battle auras na naiwan ng mga laban mula sa mga taon na ang nakalilipas. Yeah, ito ang lugar. Dala. Tumango si James at sinabing, nang natuklasan namin ni Lady Wikalia ang puwang na ito kasama ang iba pang mga powerhouse, natagpuan namin ang mga madilim na lihim sa puwang na ito. Naaalala ko na mayroong isang malakas na hangganan ng selyo sa pinakamalalim na bahagi ng libingan. Hindi ko mabubuksan ito kahit na sa aking nakaraang buhay. Kasama mo ako sa oras na ito. Naniniwala ako sa iyong kakayahan. Dapat mong buksan ang hangganan ng selyo ng pinakamalalim na bahagi. Dala. Nang marinig iyon, naging mausisa si Lemuel. Hindi niya maiwasang tanungin, nagtataka ako kung ano ang nasa loob ng pinakamalalim na bahagi ng libingan. Hindi makapaghintay si Lemuel na pumasok sa lugar na ito. Ang dalawa ay naglilipat sa kadiliman at pumasok sa puwang. Kapag sila ay pumasok, nakaramdam sila ng isang nakakatakot na spatial pressure. Ang spatial pressure ay labis na nakakatakot. Maging si James, na nasa pinakamataas na ika-4 na ranggo, ay hindi mapigilan ito. Ang mga powerhouse ng pinakamataas na ranggo at maging ang banal na ranggo ng langit ay mahihirapan itong sumulong. Mamamatay sila. Napapanahon, kumilos si Lemuel. Tinulungan niya si James na pigilan ang nakakatakot na presyon ng puwang na ito. Dahil tinulungan kita na pigilan ang spatial pressure ng puwang na ito, dapat mong bigyan ako ng 100 mga landas ng Genesis. Sa isang ngiti, tiningnan ni Lemuel si James. Tumango si James. Alam niya na hindi rin siya makakapasok sa puwang na ito kung wala si Lemuel, alalahanin ang mga pahiwatig tungkol sa ules. Sa isang pag-iisip, ang mga mahiwagang inskripsyon ay lumitaw at lumipad patungo kay Lemuel. Ito ang mga landas ng Genesis ng 100 eroplano. Mangyaring panatilihing maayos ang mga ito. Sa kabutihang palad, tinanggap sila ni Lemuel.
Pagkatapos, humakbang siya sa walang bisa at sumulong. Napakahusay na enerhiya na pinalabas mula sa kanyang katawan. Ang enerhiya ay nabuo ng isang halo at napuspos na si James. Kahit na mayroong mahusay na spatial pressure sa puwang na ito, hindi ito nakakaapekto kay James. Mabilis na sumulong ang dalawa. Bagaman ang puwang na ito ay hindi isang eroplano, mas malaki ito kaysa sa isang average na eroplano na mababang antas. Gayunpaman, nasira ang puwang. Ang enerhiya na espiritual na Empyrean ay magulong. Ang espasyo ay napuno ng marahas na kapangyarihan, na hindi ito kapanganakan ang mga halamang Empyrean. Kahit na libo-libong taon mula nang lumakad ang mga buhay na nilalang sa lugar na ito, walang mga halamang Empyrean. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5278. Ang dalawang lumilipad sa pamamagitan ng inabandunang espasyo. Habang dumadaan sila sa pagkawasak, ang mga bundok na nakita nila ay hindi mukhang mga bundok, at ang mga lupain ay hindi mukhang mga lupain. Saan sa palagay mo ang libingan? Matapos pumunta sa isang bilog, tanong ni Lemuel. Umiling-iling si James at sinabing, hindi ko alam. Ito ay sapat na mabuti na mahahanap ko ang pagkawasak na ito. Napakaraming spatial turbulences sa puwang na ito. Ang lugar ay patuloy na gumagalaw. Ang lokasyon ay nagbabago din ng walang katapusang. Si Lemuel ay hindi nagsasalita. Dahil hindi siya maaaring umasa kay James, maaari lamang siyang umasa sa kanyang sarili. Kung tutulungan kita na makahanap ng libingan, bibigyan mo ako ng mga landas ng Genesis ng 100 libingan, sabi ni Lemuel. Deal. Hindi tumanggi si James. Samantala, ginamit ni Lemuel ang kanyang Zen upang obserbahan ang lugar at espasyo. Gayunpaman, nawasak ang puwang na ito. Maraming kakaibang energies. Kahit na maaaring masakop ng kanyang Zen ang buong lugar, hindi niya masabi ang lokasyon ng libingan na nabanggit ni James. Ngayon, maaari lamang niyang gamitin ang paraan ng pag-aalis at maghanap sa isang lugar pagkatapos ng isa pa. Sa kabutihang palad, ang puwang ay hindi napakalaki. Ito ay ang laki lamang ng isang pangalawang antas ng eroplano. Sa kakayahan ni Lemuel, madali niyang mahahanap ang lugar. Susunod, nagsimula silang maghanap sa lugar. Lumipas ang mga araw. Sa isang sulyap ng isang mata, maraming taon ang lumipad. Isa sa mga pagkasira ng lahi ng Glacium, isang saklaw ng bundok, na naging marilag. Ngayon, gulo ito. Sa rurok ng saklaw ng bundok, nakaupo si James sa lupa sa isang posisyon ng lotus. May isang gintong hello sa kanyang katawan. Ito ang proteksyon na hadlang na nabuo ng enerhiya ni Lemuel. Tiniyak nito ang kaligtasan ni James. Nakaupo sa isang bato sa malapit na layo, nababagabag si Lemuel. Sinabi niya, kami ay naghahanap ng libo-libong taon. Hinanap namin ang karamihan sa mga lugar ng pagkawasak na ito, ngunit wala kaming makitang anuman. Sigurado ka bang mayroong isang mahiwagang libingan sa pagkawasak na ito? Sigurado ako. Sa kanyang mga mata na kalahati, sinabi ni James, nang dumating ako rito dati, pumasok ako sa pinakamalalim na bahagi. Kailangan ko lamang masira ang huling hangganan ng selyo upang makapasok sa libingan. Kung mahahanap natin ito at buksan ang huling hangganan ng selyo, naniniwala ako na magkakaroon ng mga pahiwatig tungkol sa ulas sa loob ng libingan. Dala. Sige, kami ay nagpahinga ng sapat. Magpatuloy tayo, sabi ni Lemuel habang tumayo siya. Hindi na kailangang magmadali. Matapos ay scan ni James ang nakapalibot na lugar, sinabi niya, ang spatial pressure ng puwang na ito ay mahusay. Ang puwang ay napuno ng marahas na lakas. Ito ay isang mahusay na lugar para sa paglilinang. Plano kong linangin dito ng ilang oras. Kahit na linangin mo, ang iyong ranggo ng paglilinang ay hindi tataas. Umulan si Lemuel sa parada ni James. Sa kabilang banda, naging mabigat ang ekspresyon ni James. Sa lahat ng ito, naiisip niya kung paano madagdagan ang kanyang kapangyarihan sa pinakamaikling oras na posible. Naisip niya ang isang paraan. Gayunpaman, mapanganib ang pamamaraan. Ito ay uri ng isang maling diskarte. Lemuel, may kaalaman ka. Anong uri ng pisikal na katawan ang mayroon ako kung ginamit ko ang Genesis ng libo-libong mga eroplano bilang isang pundasyon upang muling maibalik ang aking pisikal na katawan? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5279.
Lemuel ay hindi alam kung paano tumugon sa tanong. Sa isang nagulat na ekspresyon, tiningnan niya si James at tinanong, ano ang sinabi mo? Nais mong gamitin ang Genesis ng libo-libong mga landas upang ma-reshape ang iyong pisikal na katawan. Tumango si James at sinabing, ang aking pisikal na katawan ay umusbong mula sa bato ng koloretsura ng isang mababang antas ng eroplano. Napakalakas nito. Gayunpaman, malakas lamang ito sa eroplano na aking pinasok. Hindi ito kasing lakas sa libu-libong mga eroplano at gitnang eroplano. Plano kong mag-reshape ng isang mas malakas at mas nakasisindak na pisikal na katawan. Dala. Nang marinig iyon, nahulog si Lemuel sa malalim na pag-iisip. Makalipas ang ilang sandali, ang pag-asa ay makikita sa kanyang mukha. Sinabi niya, hindi ko pa naisip ang tungkol dito. Gayunpaman, ang mga Genesis ng libo-libong mga eroplano ay ganap na nakakatakot. Kung magagamit mo iyon upang muling ma-reshape ang isang bagong pisikal na katawan, ang iyong pisikal na katawan ay nakakatakot. Mula noong sinaunang panahon, maraming mga pangangatawan. Ang mas malakas na katawan ng isang tao ay, ang higit na may talento ay magiging sa paglilinang. Gayunpaman, kahit gaano kalakas ang pangangatawan ng isang tao, hindi ito maihahambing sa isang pisikal na katawan na na-raise up sa pamamagitan ng paggamit ng Genesis ng hindi mabilang na mga eroplano. Kung nais mong bigyan ng isang pangangatawan na ito ng isang pangalan, maaari mo itong tawaging libong katawan ng landas ng Genesis. Gayunpaman, tumahimik si Lemuel bago magpatuloy, kung nais mong muling mag-reshape ng isang bagong pisikal na katawan, kailangan mo ng maraming mga materyales na makatiis sa paggalang ng mga Genesis ng libo-libong mga eroplano. Ang mga materyales ay bihirang. Kung makakakuha ka ng ilan sa kanila, magiging isang malaking kapalaran. Imposibleng makakuha ng napakaraming mga materyales upang muling ma-reshape ang isang pisikal na katawan. Dala. Sa pamamagitan ng isang ngiti, sinabi ni James, malalaman lamang natin kung posible o hindi natin ito isinasagawa. Ngayon, kailangan nating maghanap ng mga materyales. Ang mga ganitong materyales ay bihirang at mahirap hanapin sa libo-libong mga eroplano at gitnang eroplano. Gayunpaman, ang lahat ay posible sa malawak at walang hanggan na madilim na mundo. Dala. Nais ni James na mapagbuti ang kanyang kakayahan sa pinakamaikling oras na posible. Ito ay lubos na matigas. Maaari lamang siyang mag-isip ng ibang paraan. Ang pamamaraan ay hindi masama. Kung ginamit niya ang pamamaraang iyon, maaari niyang mapabuti ang kanyang kakayahan ng mas mabilis kaysa sa paglilinang ayon sa kaugalian. Kung maaari niyang mahuli ang gayong pisikal na katawan, ang kanyang pisikal na kapangyarihan ay maabot ang isang antas na naaayon sa isang powerhouse sa rurok ng Marshall Celestial Rango. Huminga ng malalim si James at dahan-daang tumayo. Sa pagtingin kay Lemuel sa harap niya, sinabi niya, pumunta tayo at maghanap para sa libingan. Matapos nating ipasok ang libingan at makuha ang gusto natin, bibiyahe tayo sa mga lugar kung saan ang apat na sinaunang karera mula sa madilim na mundo. Bilang apat na sinaunang karera mula sa madilim na mundo, dapat silang magkaroon ng maraming mahusay na mga materyales. Dala. Hindi tinanggihan ni Lemuel ang mga mungkahi ni James. Sinabi niya, maaari mong gawin ang nais mo. Interesado lamang ako sa mga landas ng Genesis. Nang walang sinabi pa, lumingon si James at umalis. Sumunod si Lemuel sa likuran ni James. Patuloy silang naghanap sa pagkawasak na ito. Matapos maghanap ng maraming lugar, sa wakas natagpuan ni James ang libingan na ipinasok niya sa kanyang nakaraang buhay. Ito ba ito? Tumingin si Lemuel sa pagkawasak sa unahan. Ang lugar ay isang saklaw ng bundok. Gayunpaman, ang saklaw ng bundok ay naging isang pagkawasak. Bagaman ito ay naging isang pagkawasak, maaari pa ring makita ni Lemuel ang isang porma sayon na nakatago sa pagkawasak. Ang porma sayon ay nagmula sa mga primevals. Sa kabilang banda, si Lemuel ay mula sa isa pang eroplano. Kaya, hindi niya maintindihan ang pagbuo sa unang sulyap. Tumango si James at sinabi, ito ay. Nang dumating kami dito dati, nagsusumikap kami upang buksan ang porma sayon at ipasok ang libingan. Matapos kaming pumasok sa libingan, nakatagpo kami ng maraming banta. Maraming mga kasama ang namatay sa libingan. Sa huli, tanging si Lady Wicalia at ako ay nakatakas. Tumahimik si James bago magpatuloy, ang mga powerhouse na inilibing sa libingan na ito ay nasa lahat ng banal na ranggo ng langit at sa itaas.
Hinaplos ni Lemuel ang kanyang baba at sinabing, lohikal na nagsasalita, ang lahi ng Glacium ay napawi ng buo. Walang nabubuhay na nilalang. Kaya, sino ang naglibing ng mga powerhouse ng lahi ng Glacium? Nagkibit balikat si James at tumugon, paano ko malalaman? Tiningnan ni Lemuel ang pagbuo na nakatago sa pagkawasak ng maaga at sinabi, hindi ko maintindihan ang pormasyong ito. Hindi ko ito mabubuksan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5300. Ang pagbuo ng lugar na ito ay masyadong malalim at mahiwaga. Maging si Lemuel, isang powerhouse ng Holy Celestial Rank, ay hindi maintindihan ito. Sa kabilang banda, dahil nilinang ni James ang mga landas ng Genesis ng libo-libong mga eroplano, masasabi na ang kanyang pag-unawa sa mga inskripsyon ay lumampas sa lahat sa gitnang eroplano at iba pang mga eroplano. Kung ang kanyang pag-unawa ay hindi lumampas sa lahat, hindi niya maiintindihan ang sining ng film surge na nilikha ni Lemuel sa isang maikling panahon. Sa pagtingin sa porma sayon na nakatago sa pagkawasak sa unahan, sinabi ni James, noong nakaraan, hindi ko alam kung bakit mayroong mga mahiwagang inskripsyon sa langit at lupa. Gayunpaman, matapos makita ang madilim na mga lihim, naintindihan ko na ang mga nasabing inskripsyon ay kilala bilang mga primitive na inskripsyon. Dala. Mga primitive na inskripsyon. Sumulyap si Lemuel at si James. Tumanggo si James at ipinaliwanag. Ang tinatawag na primitive na mga inskripsyon ay mga inskripsyon na lumitaw bago ang kapanganakan ng libu-libong mga eroplano ay nabawasan sa batayan na ito. Bagaman marunong ako sa mga landas ng Genesis ng hindi mabilang na mga eroplano at alam ang mga inskripsyon ng Nam Eris, hindi ko alam ang tungkol sa mga primitive na inskripsyon. Gayunpaman, binuksan ko ang pormasyong ito sa aking nakaraang buhay. Kaya, madaling buksan ito muli. Dala. Nang sabihin iyon ni James, huminga si Lemuel ng isang buntong hininga. Gayunpaman, patuloy na sinabi ni James, sa aking kasalukuyang ranggo ng paglilinang, hindi ko masisira ang porma sayon. Kaya, gagabayan kita upang masira ito. Sige, tumanggo si Lemuel. Pagkatapos, sinimulan ni James na gabayan si Lemuel. Ginabayan ni James si Lemuel habang kumilos si Lemuel. Madali, sinira nila ang pagbuo ng lugar na ito. Kapag nasira ang porma sayon, nagbago ang pagkawasak. Maraming mga inabandu ng bundok at bakuran ang lumipat. Pagkatapos, lumitaw ang isang libingan. Ang libingan ay mas malaki kaysa sa isang planeta. Mula nang lumipas ang maraming taon, ang pagkawasak ay natunaw. Ang malaking headstone ay gumuho na. Ito ay nasira sa lupa. Ang pasukan ay maaga. Itinuro ng maaga si James at lumakad. Di nagtagal, lumitaw ang dalawa bago ang pasukan ng libingan. Haha, sa sandaling ito, tunog ng pagtawa. Matagal na akong nanatili sa lugar na ito, ngunit hindi ko masira ang porma sayon. Hindi ko inaasahan na ang dalawa sa iyo ay masira kaagad ang porma sayon. Kasunod ng tunog ng pagtawa, ang isang nasa gitnang may edad na ay lumitaw ng biglaan. Sina James at Lemuel ay nakatitig sa lalaki ng warily. Hindi isang powerhouse ng Holy Celestial Rango. Paalalahanan ni Lemuel sa isang mababang tinig, mag-ingat ka. Hindi siya isang mabuting tao. Tiningnan ni James ang taong lumitaw sa harap niya. Ang lalaki ay lumilitaw na nasa edad na 40. Nakasuot siya ng isang itim na balabal at nagkaroon ng isang malakas na aura. Ang kanyang aura ay sapat na upang mapahiya si James. Test, suck. Kayong dalawa ay kapansin-pansin. Ang dalawa sa iyo ay mula sa isa pang eroplano, ngunit nagawa mong masira ang pagbuo dito. Ang gitnang may edad na lalaki ay tumingin kina James at Lemuel. Si James ay gumawa ng ilang mga hakbang pasulong at sinabing, 49 ako ng Jew Academy sa gitnang eroplano. Maaari ko bang malaman kung sino ka at bakit ka narito? Hindi sinagot ng gitnang may edad ang mga katanungan ni James. Sa halip, tinanong niya, yamang nandito kayo, pareho kayong dapat malaman kung kanino ito libingan, di ba? Nahuli si James. Hindi niya alam kung kaninong libingan ito. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5301. Siya ay umiling-iling ng bahagya at sinabing, wala akong ideya. Walang ideya. Nagulat din ang gitnang may edad na lalaki at tinanong, narinig ko ang iyong pag-uusap sa mga anino. Malinaw na narito ka rito. Paano mo hindi malalaman kung kanino ito libingan?
Sumagot si James, mangyaring paliwanagan ako. Ang taong nasa gitnang may edad ay sumulyap sa kanilang dalawa at ngumiti, na nagsasabing, huwag kang maging sobrang kinakabahan. Ibig kong sabihin ay walang pinsala. Sa kabila ng pagiging malungkot, nanatiling maingat si James. Ang gitnang may edad na tiningnan ang libingan ng maaga at nagpatuloy, ito ang libingan ng Panginoon ng lahi ng Glacium. Nalaman ni James ang lahi ng Glacium. Nakatagpo siya ng mga sanggunian sa kanila sa madilim na mga lihim. Gayunpaman, wala siyang malinaw na pag-unawa sa kung ano talaga ang lahi ng Glacium. Ang taong nasa gitnang may edad ay nagpatuloy, ang lahi ng Glacium ay nagtataglay ng isang kayamanan na tinatawag na ules. Ang kayamanan na ito ay nagtanim ng takot sa apat na sinaunang karera ng madilim na daigdig, at nagkakaisa sila upang paksain ang lahi ng Glacium. Gayunpaman, nabigo silang makuha ang ules, at nawala ito kasama ang pagkalipol ng lahi ng Glacium. Sa paglipas ng mga siglo, ang hindi mabilang na mga nilalang ay hinahangad ang ules, ngunit walang kabuluhan ang lahat. Panipi. Sino ka, at paano mo malalaman? Tanong ni James. Tumawa ang nasa hustong gulang na lalaki at sumagot, galing ako sa isa sa mga karera ng Primeval, ngunit hindi ako isa sa apat na sinaunang karera mula sa madilim na mundo. Nabibilang ako sa lahi ng Theaten. Maaari mo akong tawaging Latros. Nandito ka ba para sa ules? Tanong ni James. Umiling-iling si Latros at ipinaliwanag, habang ang ules ay itinuturing na isang mahiwagang kayamanan, pinaniniwalaan na ang pagkuha nito ay katumbas ng pagkakaroon ng kawalang kamatayan. Gayunpaman, ang lahi ng Theaten ay likas na nagmamay-ari ng mabisang pisikal na katawan, kaya ang mga benepisyo ng ules sa akin ay limitado. Pumunta ako rito upang maghanap ng isa pang kayamanan ng lahi ng Glacium. Panipi. Nag-intriga si James. Oh, anong kayamanan iyon? Ipinaliwanag ni Latros, ang lahi ng Glacium ay bantog bilang isa sa mga pinaka-nakakatakot na karera sa loob ng mga karera ng Primeval, at nagmamay-ari sila ng tatlong kayamanan. Ang ules, espiritu ng yelo, at ang sword. Narito ako para sa sword. Panipi. Hindi niya itinago ang kanyang hangarin dahil kulang siya ng kadalubhasaan sa pag-decipher ng mga primitive na inskripsyon ng Glacium. Upang makuha ang Ice Sword, hiniling niya ang tulong ng dalawang tao mula sa gitnang eroplano ng labas ng mundo. Narinig ni James ang tungkol sa ules ngunit hindi pa nakatagpo ng anumang mga alingaw-ngaw tungkol sa espiritu ng yelo o ang sword. Ang parehong ay totoo para kay Lemuel. Sa gitnang eroplano, ang mga alingaw-ngaw lamang ng ules ay kumalat, na walang nabanggit na espiritu ng yelo o ang sword. Nang makita ang dalawa na may mga nakakagulat na ekspresyon, ipinaliwanag ni Latros, upang maging matapat, isinasaalang-alang ang aking lakas, hindi ko kailangan ang sword na ito. Ito ay lamang na mayroon akong ilang mga hindi nalutas na mga salungatan sa isa sa mga karera ng Primeval, ang Grand Patriarch ng lahi ng Flamma. Nilalayon kong ma-infiltrate ang lahi ng Flamma, ngunit medyo nakakainis sila, kasama ang kanilang pag-aari ng primitive na apoy. Sa pamamagitan lamang ng paggamit ng Ice Sword maaari ko bang pigilan ang mga epekto ng primitive na apoy? Panipi. Tinanong ni Lemuel, ano ang espiritu ng yelo? Nang mabanggit ang espiritu ng yelo, ang pag-uugali ni Latros ay naging solemna. Matapos pag-isipan ng ilang sandali, sinabi niya sa wakas, walang nakakaalam kung ano ang espiritu ng yelo. May mga alingaw-ngaw na ito ay isang espiritu na naiwan ng isang powerhouse ng lahi ng Glacium. Gayunpaman, bukod sa lahi ng Glacium, walang ibang mga nabubuhay na nilalang na nagtataglay ng kaalaman sa tunay na kalikasan nito. Panipi. Sa pagtingin sa dalawa, tinanong niya, bakit ka napunta rito? Hindi nagtago si James at sumagot, narito kami para sa ules. Paano ang tungkol sa isang pakikipagtulungan? Si Latros ay nagsuot ng kaunting ngiti tulad ng sinabi niya, sumali tayo sa mga puwersa upang masira ang libingan ng lahi ng Glacium Lord. Pagdating ng oras, maaari kang magkaroon ng ules, at maaari akong magkaroon ng sword. Sumang-ayon, sagot ni James nang walang pag-aatubili. Ang madilim na daigdig. Tiningnan niya ito bilang isang pagkakataon upang makakuha ng pananaw sa SOCALLED Dark World o gabayan sila ng Latros sa mga karera ng Primeval doon. Si Lemuel ay nagpadala ng isang lihim na mensahe, James,
kailangan mong isipin ito ng maingat. Nasa gitnang yugto siya ng banal na ranggo ng langit at hindi ka pani-pani walang makapangyarihan. Hindi pa rin natin alam kung ano ang mga kasanayan sa martial arts na maaaring taglay niya. Kung nalalaman niya ang anumang mga kayamanan at ang kanyang hangarin ay gumawa ng isang masamang pagliko, kahit na sa aking kasanayan sa sining ng FilmSurge, baka hindi ako maging isang tugma para sa kanya. Masisiguro ko ang aking sariling kaligtasan, ngunit ang pag-save ay maaari kang maging ibang kwento. Panipi. Tumugon si James sa pamamagitan ng kanilang koneksyon sa kaisipan, ang mga espesyal na pangyayari ay tumawag para sa mga espesyal na hakbang. Bukod sa, tulad ng nabanggit mo, siya ay napakalakas. Kung nais niyang saktan tayo, magagawa na niya ito, sa halip na maghintay hanggang ngayon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5302. Latros ay isang mahusay na kaalyado at isang paraan para ma-infiltrate ni James ang mga karera ng Primeval. Sa kasamang ni Latros, mabilis siyang makakakuha ng kaalaman tungkol sa mga karera ng Primeval at makuha ang mga materyales na kinakailangan upang pinuhin ang kanyang bagong pisikal na katawan. Si Latros ay isang tunay na powerhouse, kasama ang kanyang kaharian sa paglilinang na umabot sa gitnang yugto ng Holy Celestial Rango. Habang hindi siya pribado sa komunikasyon ni na James at Lemuel, malamang na may bawas niya na hindi nila lubos na pinagkakatiwalaan siya. Ngumiti siya at sinabing, hindi mo na kailangang mag-alala. Tulad ng nabanggit ko kanina, wala akong interes sa ules. Gusto ko lang ang ice sword. Ngumiti si James at gestured, na nagsasabing, mangyaring magpatuloy. Pumasok muna si Latros sa libingan, kasama sina James at Lemuel na sumusunod sa likuran. Kapag sa loob, nakatagpo sila ng isang mahabang daanan. Ang ekspresyon ni James ay naging seryoso tulad ng sinabi niya, huwag maliitin ang talatang ito. Maaaring lumitaw ito ng simple, ngunit may hawak na maraming nakatagong mga traps. Isang bahagyang maling pag-aalsa at maaari itong nakamamatay. Ito ang kataas-taasang pagbuo ng lahi ng Glacium, ang Myriad Transformation. Kinilala ni Latros ang ilang mga pahiwatig at lumingon kay James, na nagpapahayag ng kanyang pagpapahalaga. Ang napakaraming pagbuo ng pagbuo ay tunay na kapansin-pansin. Ang iyong kakayahang maabot ang pinakamalalim na bahagi ng libingan sa iyong nakaraang buhay ay nagpapatunay ng iyong lakas. Panipi. Mahinahon na sumagot si James, nag-jest ka, nakatatanda. Sinabi ni Latros, hindi na kailangang maging katamtaman. Kahit na sa mga karera ng Primeval, kakaunti ang maaaring matukoy ang pagbuo na ito. Hayaan mo, sabi ni James, na nangunguna sa daan. Bagaman ito ay isang super-scale na pormasayon, narito siya noon at nasira na ang pagbuo. Mabilis siyang lumipat at hindi nagtagal ay nakarating sa isang mekanismo. Huminto siya upang ipaliwanag at gabayan sila. Sa pamamagitan ng dalawang superpowerhouse sa pamamagitan ng kanyang tagiliran, madali nilang buwagin ang lokal na hadlang at matagumpay na lumampas sa mekanismo, na nagpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Sa ilalim ng gabay ni James, patuloy na sinira ni Lemuel at Latros ang mga pormasayon. Mas malalim sila at mabilis na naabot ang dulo ng libingan. Ako sa bukas na lugar na ito, isang sarcophagus ang inilagay sa gitnang rehiyon. Sa kabila ng pagpasa ng hindi mabilang na edad, nanatili itong walang kabuluhan. Pagkatapos nito, pinamamahalaang lamang ni James na maabot ang puntong ito. Ang madilim na lihim na nakuha niya ay nakuha dito mismo. Ito na. Tumahimik si James at sinuri ang kanyang paligid, na nagsasabing, pagkatapos noon, pinilit namin ang hindi mabilang na mga paghihirap at sa wakas ay nakarating sa lugar na ito. Gayunpaman, ang huling selyo dito ay napatunayan na hindi mababagsak. Sa kasamaang palad, kailangan nating umatras. Panipi. Tumingin din si Lemuel sa paligid. Ang mga pader ng bato ay pinalamutian ng maraming mga mystical inscription na tila nabubuhay, na patuloy na lumilipat. Sa harap ng sarcophagus ay tumayo ang isang pintuan ng bato, ngunit ang pintuan ay nagbigay din ng selyo. Naglakad si Latros patungo sa sarcophagus at itinulak ito ng bukas. Sa loob, may mga balangkas lamang. Siya ay casual na kumalas sa kanyang kamay, at ang balangkas ay nagbago sa laman, na ibalik ang hitsura ng isang humanoid figure. Nang makita ito, sinabi ni Latros, hindi siya ang Panginoon ng lahi ng Glacium. Lumapit sina James at Lemuel. Pinangunahan ni James ang kanyang mga browser at tinanong,
hindi ba ito ang dapat na libingan ng Panginoon ng lahi ng Glacium? Kung hindi ito ang pinuno, kung sino ang maaaring ito? Sinabi ni Latros, ito ang anak ng Panginoon ng lahi ng Glacium, ang tagapagmana ng lahi ng Glacium. Siya ay isang tunay na henyo na nakarating na sa banal na ranggo ng Celestial sa panahon ng pagkubkob ng lahi ng Glacium. Sa kabila ng pagiging nasa unang yugto ng ranggo, labis siyang malakas. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5303. Upon na naririnig ito, tinanong ni Lemuel, gaano katindi ang Panginoon ng lahi ng Glacium. Sinabi ni Latros, naabot niya ang rurok na huling yugto ng banal na ranggo ng Celestial. Pagkatapos ay tiningnan niya ang selyo sa pintuan ng bato sa unahan, na pinupukaw ang kanyang kilay sa malalim na pagsisiyasat. Pagkaraan, lumingon siya kay James at tinanong, 49, magkano ang naiintindihan mo tungkol sa selyo na ito? Sumagot si James, bumalik sa araw, pinag-aralan ko ito ngunit naintindihan ko lamang ang 10% nito. Si Latros ay nagpabiye sa kanyang kilay at sinabing, ito ang sumpa ng yelo, na nabuo mula sa pangunahing primitive na mga inskripsyon ng lahi ng Glacium. Ito ay hindi kapani-paniwalang malalim, at lampas sa lahi ng Glacium, ang iba pang karera ay nakakakita ng halos imposible na mag-decipher. Lumilitaw na ang aming paglalakbay ay maaaring walang kabuluhan. Tiningnan siya ni Lemuel at tinanong, hindi ka ba bahagi ng mga karera ng Primeval? Hindi mo ba naiintindihan ang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng Glacium? Ipinaliwanag ni Latros, sa madilim na daigdig, maraming mga karera ng Primeval, at ang bawat lahi ay may sariling mga primitive na inskripsyon. Ang bawat lahi ay maiintindihan at maunawaan ang pinakamataas na inskripsyon ng kanilang sariling lahi. Ang pagtatangka upang maunawaan ang pinakamataas na inskripsyon ng iba pang mga karera ay napakahirap. Panipi. Inilipat ni Lemuel ang kanyang tingin kay James. James, nasa sa iyo ngayon. Kung maaari mong buksan ang pintuang ito ng bato, marahil ay mahahanap natin ang ulas o hindi bababa sa isang pahiwatig dito. Si James ay nagsuot ng isang mapait na ekspresyon at sumagot, binibigyan mo ako ng labis na kredito. Kahit na sa aking nakaraang buhay, hindi ko lubos na maunawaan ito, mag-isa ngayon. Panipi. Tiningnan ni Latros si James at sinabi, kung naintindihan mo ang tungkol sa 10% nito sa iyong nakaraang buhay, maaari kang magsagawa ng dagdag na pagsisikap sa oras na ito. Sino ang nakakaalam, maaari mong masira ang selyo. Tinanong ni James, wala bang paraan upang malakas na masira ito? Parehong sina Lemuel at Latros ay nanginginig ang kanilang mga ulo. Ipinaliwanag ni Latros, ito ay itinakda ng isang rurok na huling yugto ng banal na celestial ranggo ng ranggo. Hindi lamang ito ang kataas-taasang sumpa ng yelo ng lahi ng Glacium ngunit pinalakas din ang kapangyarihan ng isang rurok na huling yugto ng Holy Celestial Rank Powerhouse. Duda ako na maaari kong masira ito mag-isa, kahit na sumali tayo sa mga puwersa. Panipi. Ngayon, sina Lemuel at Latros ay walang pag-asa na naiwan. Ang kanilang nag-iisang natitirang pag-asa ay nagpahinga kay James. Wala ring balak si James na sumuko. Dahil napunta sila sa malayo, na umalis nang hindi binubuksan ang pangwakas na selyo sa pintuan ng bato ay magbibigay ng walang saysay na paglalakbay. Susubukan ko ito. Malinaw na tumanggo si James. Pagkatapos ay nakaupo siya sa isang posisyon ng lotus sa lupa. Sa pamamagitan ng isang casual na alon ng kanyang kamay, lumikha siya ng isang pagbuo ng oras sa paligid niya. Pagkaraan nito, sinimulan niyang pagnilayan ang mga primitive na inskripsyon ng lahi ng Glacium. Naintindihan na niya ang karamihan sa mga primitive na inskripsyon ng Glacium, ngunit ang natitira ay ang mga pangunahing inskripsyon na bumubuo sa sumpa ng yelo. Ang mga mystical inskripsyon ay tinanggal mula sa mga nakapalibot na pader at lumulutang patungo kay James. Pinalibutan nila siya, umiikot na patuloy at naglalabas ng isang kakaibang enerhiya. Habang kumalat ang enerhiya, isang chill ang napuno ng hangin, na nagpapadala kahit na ang banal na mga powerhouse na ranggo ng Celestial, sina Lemuel at Latros. Lumipas ang oras araw-araw. Nakatuon si James sa pag-unawa sa mga primitive na inskripsyon ng lahi ng Glacium at sumisipsip ng mga halamang Empyrean upang mapahusay ang kanyang lakas sa loob ng pagbuo ng oras.
Ang kanyang paglilinang na kaharian ay tahimik na sumulong, na sumusulong mula sa maagang yugto ng pinakamataas na ika-4 na ranggo hanggang sa unang yugto ng soberanong ika-5 ranggo, na sa huli ay umabot sa maagang yugto ng pinakamataas na ranggo. Ang kanyang pag-unlad ay unti-unting bumagal habang tumaas ang kanyang kaharian sa paglilinang. Isang panahon na ipinasa sa labas ng mundo. Sa loob ng pagbuo ng oras, si James ay nalubog para sa isang hindi kilalang bilang ng mga panahon. Ang kanyang paglilinang na kaharian ay umabot sa gitnang yugto ng pinakamataas na ika-6 na ranggo, ngunit hindi pa rin niya lubos na nahawakan ang sumpa ng yelo ng lahi ng Glacium. Sa puntong ito, nahulog siya sa isang malalim na pagmumuni-muni. Sa isang sandali ng paggalang, natagpuan niya ang kanyang sarili na nakulong sa isang kakaibang mundo. Sa mundong ito, ang lahat ay binubuo ng mga mahiwagang inskripsyon. Ang mga inskripsyon na ito ay nagko-convert upang lumikha ng mga bundok, lambak, at ilog. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5304. Bundok, ang lupain, at lahat ng bagay sa mundong ito ay itinayo mula sa mga inskripsyon. Ang mga inskripsyon na ito ay nagpalabas ng isang malamig na chilling cold na ginawa kahit na si James ay nanginginig. Ito ay tulad ng pagpasok niya sa mundong ito, o marahil ay inilarawan niya ito sa kanyang isipan, o maaaring ito ay, sa kanyang pag-unawa sa mga primitive na inskripsyon ng Glacium, na antig niya ang panghuli sumpa ng yelo. Ang sumpa ng yelo ay ang pinakamataas na karunungan ng mga primitive na inskripsyon ng Glacium. Upang maunawaan ito, kailangang maunawaan ng isang tao ang mga primitive na inskripsyon ng Glacium. Sa kanyang nakaraang buhay, naabutan na ni James ang karamihan sa mga primitive na inskripsyon ng Glacium race at may halos 10% na pag-unawa sa sumpa ng yelo. Ngayon, nalubog siya sa pag-unawa sa landas. Si Lemuel at Latros ay naghihintay sa loob ng libingan para sa isang panahon, ngunit nakaranas si James ng isang malaking halaga ng oras sa loob ng pagbuo ng oras. Sa puntong ito, ang ibabaw ng katawan ni James ay nagsimulang mag-freeze. Ito ay isang kakaibang uri ng yelo, na parang mga inskripsyon, mga blok ng yelo, o ilang mahiwagang puwersa. Ang brat na ito ay tunay na katangi-tangi, hindi maiwasang purihin ni Latros habang nakita niya si James sa estado na ito. Ang kanyang kasalukuyang estado ay nagpapahiwatig na maaaring naantig niya ang mga pangunahing lihim ng sumpa ng yelo. Maaaring hindi ito magtatagal bago niya ito lubos na maunawaan. Si Lemuel ay nagsuot din ng isang ngiti at tinanong, paano siya ihahambing sa mga henyo na powerhouse ng mga karera ng Primeval. Nag-isip sandali si Latros at sumagot, kahit na sa mga araw ng lahi ng Glacium, kakaunti lamang ang maaaring maunawaan ang mga pangunahing lihim. Sila ay kabilang sa mga nangungunang karera ng Primeval, pangalawa lamang sa 4 na sinaunang karera mula sa madilim na mundo. Ngayon, maraming mga mahuhusay na powerhouse sa mga karera ng Primeval. Gayunpaman, pagdating sa kakayahan sa pag-unawa, si James ay nananatiling isa sa napakakaunting. Gayunpaman, ang paghawak lamang sa kataas-taasang lihim ng isang lahi ng Primeval ay hindi kapansin-pansin. Sa pagkakaalam ko, bukod sa madilim na sinaunang lahi ngayon, may mga sobrang henyo na higit sa mga primitive na inskripsyon ng maraming karera ng Primeval. Panipi. Kinilala ni Latros na si James ay may pambihirang pag-unawa, halos naaayon sa mga mahuhusay na powerhouse mula sa mga karera ng Primeval. Gayunpaman, kulang siya sa paghahambing sa mga super genius powerhouse ng madilim na sinaunang lahi. Pinigilan ni Lemuel na gumawa ng karagdagang mga puna dahil ang kanyang kaalaman ay limitado sa hindi mabilang na mga eroplano at anggit ng eroplano. Wala siyang impormasyon tungkol sa mga karera ng Primeval, ang madilim na sinaunang lahi, o ang lawak ng mga talento sa gitna ng madilim na sinaunang lahi. Kinuha ni Lemuel ang pagkakataong magtanong, malakas ba ang madilim na sinaunang lahi? Tunay na malakas sila. Ang isang pahiwatig ng Solemna ay lumitaw sa ekspresyon ng Latros. Mayroon ba silang mga nilalang na higit sa banal na ranggo ng Celestial sa 4 na sinaunang karera mula sa madilim na daigdig? Tanong ni Lemuel. Sa kanyang pag-unawa, ang banal na ranggo ng langit ay napakalakas na, at ang isang banal na powerhouse ng Celestial Rango ay maaaring mangibabaw sa gitnang eroplano at hindi mabilang na mga eroplano. Gayunpaman, alam niya na ang paglilinang ay walang mga hangganan, at lampas sa banal na ranggo ng langit,
walang alinlangan na mas mataas na mga lupain ng paglilinang. Pinag-uusapan mo ba ang ranggo ng Transcendental Bliss? Tanong ni Latros. Ang ranggo pagkatapos ng banal na ranggo ng Celestial ay ang ranggo ng Transcendental Bliss. Panipi. Si Lemuel ay bahagyang nakakagulat. Si Latros ay umiling-iling ng bahagya at sinabi, ito ay isang alamat lamang, katulad ng banal na ranggo ng langit. Parehong maalamat sa gitnang eroplano at hindi mabilang na mga eroplano ng labas ng mundo. Narinig ko ito, ngunit wala pa ring nakasaksi sa gayong lupain. Naririnig ito, nagmumuni-muni si Lemuel ng isang maalalahanin na ekspresyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5305. Latros ay nagpatuloy, sa mga panlabas na eroplano, ang banal na ranggo ng langit ay isang alamat para sa mga ordinaryong nilalang na buhay, isang bagay na ipinasa ng mga matatanda at naitala sa mga sinaunang scroll. Walang sino man ang talagang nakakita ng banal na ranggo ng langit. Gayunpaman, sa mga karera ng primeval sa loob ng madilim na mundo, ang banal na ranggo ng langit ay hindi isang alamat. Ang alamat ay ang ranggo ng Transcendental Bliss. Panipi. Ano ang ranggo ng Transcendental Bliss? Tanong ni Lemuel. Ipinaliwanag ni Latros, ang ranggo ng Transcendental Bliss ay eksakto kung ano ang tunog, naganap na libre mula sa emosyon at damdamin. Sinasabing ang pag-abot sa kaharian na ito ay nangangahulugang ang isa ay hindi na nakakaranas ng 7 emosyon at 6 na hangarin na taglay ng mga nabubuhay na nilalang. Kung gayon bakit ituloy ang kaharian na ito? Kahit na maabot ito ng isa, ano ang punto? Tumugon si Lemuel, na nagpapakita ng kaunting pagsasaalang-alang dito. Sinabi ni Latros, ang pag-iiwan kung mayroon ba ang kaharian na ito, kahit na ito ay, walang alinlangan na magiging mga powerhouse na nagnanais na makamit ito. Sino ang hindi nais na magkaroon ng walang cap-oris na kapangyarihan, upang maging pinakamahusay? Kahit na ang isang tao ay nagiging emosyonal na hiwalay, anong pagkakaiba ang gagawin nito? Si Lemuel at Latros ay nagchat sa libingan, na naghuhugas sa ranggo ng Transcendental Bliss. Nagpatuloy si Latros, marahil ang ranggo ng Transcendental Bliss ay ang pangwakas na layunin ng paglilinang, ang pagtatapos. Hindi ko maisip kung ano ang kakailanganin upang linangin o kung paano higit na mapapahusay ang kanilang kapangyarihan sa sandaling maabot nila ang ranggo na ito. Sinabi ni Lemuel, huwag nating pag-usapan ang tungkol sa ranggo ng Transcendental Bliss. Kahit na ang banal na ranggo ng langit ay isang panaginip para sa hindi mabilang na mga nilalang. Kabilang sa mga primeval na karera ng madilim na mundo, ang gitnang eroplano, at hindi mabilang na mga eroplano, kung gaano karaming mga nabubuhay na nilalang ang maaaring maabot ang gayong kaharian. Totoo iyon. Tumanggo si Latros at idinagdag, ang banal na ranggo ng Celestial ay ang top-tier ranggo sa mga karera ng primeval. Ang isang solong banal na ranggo ng Celestial ay maaaring maprotektahan ang buong lahi ng primeval, na nagpapahintulot sa kanila na tumayo ng matatag sa magulong madilim na mundo. Habang nagchat sila, ang yelo ay nagpatuloy na makaipon sa katawan ni James, at nagbago siya sa isang iskultura ng yelo. Ang eksenang ito ay nagpatuloy sa mahabang panahon. Nangyayari ito, sabi ni Latros habang nakita niya ang eksena. Ang brat na ito ay dapat na malapit sa pagmaster ng sumpa ng yelo at pag-unawa sa kataas-taasang mga inskripsyon ng lahi ng Glacium. Crack. Sa sandaling iyon, ang isang pag-crack na tunog ay lumubog. Ang yelo sa katawan ni James ay kumalas, naglabas ng matinding ginaw. Maging sina Lemuel at Latros ay gumawa ng ilang mga hakbang pabalik. Ang yelo sa katawan ni James ay nakabukas ng bukas, at nawala ang mga inskripsyon sa paligid ng kanyang katawan. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa lupa, nagkalat ang pagbuo ng oras sa paligid niya, at iniunat ang kanyang mga kalamnan. Naramdaman niya ang kapangyarihan ng pinakamataas na ranggo sa loob ng kanyang katawan. Isang ngiti ang naglaro sa labi niya. Naisip mo ba ito? Tanong ni Lemuel. Tumingin din si Latros kay James. Habang ipinagpalagay niya na naintindihan ni James ang sumpa ng yelo, ito ay isang palagay pa rin dahil hindi pa niya nakita kung ano ang kagaya ng sumpa ng yelo. Siyempre, sabi ni James nang may kumpiyansa. Paano ang mga inscription ng isang karera lamang na naghamon sa akin? Napakaganda nito, hindi may lalagay ni Latros ang kanyang kaguluhan.
Sa pamamagitan ng kasanayan ng sumpa ng yelo, papalapit na tayo sa paglabag sa pangwakas na selyo. Kapag nakuha ko ang Ice Sword, magkakaroon ako ng pagkakataon na harapin ang lahi ng Flama. Panipi. Bakit lahat ng pag-uusap na ito? Mabilis na masira ang hangganan ng selyo, walang pasensya na sinabi ni Lemuel. Sinulyapan ni James si Latros at tinanong, Sir, kung ang Ice Sword ay matatagpuan pagkatapos masira ang pangwakas na selyo, isasaalang-alang mo ba akong dalhin sa madilim na mundo upang matugunan ang mga karera ng Primeval? Nang marinig ito, pinukaw ni Latros ang kanyang kilay at sumagot, Brat, pinapayuhan ko ito laban dito. Ang mga karera ng Primeval ay lahat ay mayabang, isinasaalang-alang ang mga nabubuhay na nilalang mula sa mga panlabas na eroplano na mas mababa at hindi gaanong mahalaga. Ang pagpunta doon ay hindi makakakuha ka ng anumang mga pabor, at ang kaligtasan ay magiging mapaghamong. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5306. Ang mga pangunahin sa madilim na mundo ay itinuturing na higit na mataas at tiningnan ang mga nabubuhay na nilalang mula sa labas ng mga eroplano. Pinagsisiraan din nila ang paglalakbay sa mga eroplano sa labas. Desidido akong harapin ang mga Primevals na ito sa madilim na mundo, sabi ni James na may matinding pagpapahayag. Pagkatapos ay tinanong niya, maaari mo bang ibahagi ang ilang impormasyon tungkol sa pinuno ng 4 na sinaunang karera mula sa madilim na mundo, ang lahi ng Yeftero? Tiningnan ni Latros si James at tinanong, ang lahi ng Yeftero. Bakit mo tinatanong ang tungkol sa kanila? Nagtataka lang. Brat, ang pagyuzisa ay maaaring nakamamatay. Pinapayuhan ko kang huwag maghukay ng masyadong malalim. Sa tabi, si Lemuel ay pumapasok, ang kanyang asawa ay malapit nang makuha ng Yefteres. Oh, ang interes ni Latros ay napik. Si James ay nagsusuot ng isang walang magawa na ekspresyon tulad ng sinabi niya, ang aking asawa ay isang prinsesa ng mga Mevryes, at nalaman ko na ang mga Mevryes ay naglalayong kaalyado sa mga Yefteres sa pamamagitan ng pag-aayos ng kasal, na nangangahulugang nais nilang pakasalan ang aking asawa. Ang asawa mo ay si Thea Mabins, ang prinsesa ng lahi ng Mevry. Nagulat si Latros, may mga alingaw-ngaw na ang lahi ng Mevry ay may isang prinsesa na nagtataglay ng Tenebres na katawan. Gayunpaman, wala pa ring nakakita sa Thea Mabins hanggang kamakailan lamang, kapag ang mga alingaw-ngaw na ikakasal niya si Yui Yeftero mula sa Yeftero race ay humusbong. Panipi. Matagal na mong binabantayan ang lugar na ito. Paano mo malalaman ang lahat? Tumingin si James kay Latros na may hinala. Ngumiti si Latros at sinabing, kahit na matagal na akong nakalagay dito, pinapanatili ko pa rin ang aking sarili na na-update ang ilang mga pangunahing kaganapan sa madilim na mundo. Ang balita tungkol sa Thea Mabins ay malawak na tinalakay kamakailan, at ang aking lahi ay partikular na nagpadala sa akin ng balita. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa Yefteres noon. Okay, dahil determinado ka, sabi ni Latros. Ang lahi ng Yeftero ay ang pinuno sa 4 na sinaunang karera mula sa madilim na daigdig. Ang kanilang pinuno ng lipi ay may napakataas na base ng paglilinang. Sinabi nito na naabot nila ang rurok ng pagkumpol tumaabot sa ranggo na iyon. Panipi. Sa oras na ito, ang Thea Mabins ay dapat na magpakasal sa isa sa mga henyo ni Yefteres, si Yui Yeftero. Kilala siya bilang pinuno sa 4 na mga prinsipe mula sa madilim na daigdig at may kasanayan sa mga primitive na inskripsyon ng iba't ibang karera. Ayon sa impormasyong natanggap ko, kasalukuyang nasa gilid siya ng pag-abot sa banal na celestial rank. Kung ikakasal niya si Thea, inaasahan niyang makamit ang rurok ng pagkonsumo ng banal na ranggo ng langit sa isang napakaikling panahon. Panipi. Sa mga salitang ito, tiningnan niya si James at sinabi, inaamin kong mayroon kang ilang talento, ngunit sa iyong kasalukuyang antas ng paglilinang, ang anumang powerhouse mula sa Yefteres ay maaaring talunin ka ng maraming beses. Kung ayaw mong mamatay, mas mahusay na huwag pukawin ang mga ito. Isa nang marinig ito, sinaksak ni James ang kanyang kamao nang hindi sinasadya. James, kung hindi ito gumana, sumuko ka lang. Ibinigay ang iyong potensyal at background, hindi mabilang na pambihirang talento ang maligayang darating sa iyo, pinasimulan siya ni Lemuel. Desidido akong harapin ang mga Yefteres, sabi ni James na may isang determinadong ekspresyon. Matapang ka, binigyan siya ni Latros ng isang thumbs up. Tumingin si James kay Latros at sinabing,
Senior, ang kailangan mo lang gawin ay dalhin ako sa mga pangunahin sa madilim na mundo. Tiningnan ni Latros si James at sinabing, sa iyong kasalukuyang lakas, ang pagpunta sa lahi ng Yeftero ay isang nais na kamatayan. Dahil iginiit mo na humingi ng kamatayan, hindi mahalaga ang payo ko. Sa mga salitang ito, nadama ni James na matiyak. Tinanong niya, alam mo ba kung saan makakahanap ako ng mga bihirang materyales upang pinuhin ang isang bagong pisikal na katawan? Tiningnan ni Latros si James at tinanong, maaari bang ang lahat ng iyong mga pagsisikap upang mahanap ang ules ay upang magamit mo ito upang lumikha ng isang walang kamatayang katawan? Sandali yang nagulat si James. Hindi niya isinasaalang-alang ang paggamit ng ules upang lumikha ng isang walang kamatayang katawan. Gusto lang niyang gamitin ang napakaraming mga landas ng Genesis upang pinuhin ang isang bagong pisikal na katawan. Ngayon, ang mga salita ni Latros ay nagdulot ng isang ideya. Maaari mong sabihin iyon. Tumanggo siya. Nagpatuloy si Latros, kahit na pinamamahalaan mo upang makuha ang ules at mangolekta ng mga natatanging kayamanan upang likhain ang isang bagong katawan, hindi ito sapat na makipaglaban sa mga Yefteres. Ang iyong kaharian sa paglilinang ay masyadong mababa. Panipi. Tumugon si James, gawin itong isang hakbang ng paisa-isa. Nang hindi nakakahanap ng solusyon, hindi na ako makakapagtayo laban sa kanila. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5307. Napakadeterminado. Gusto ko iyon, ngumiti si Latros at sinabing, kung naghahanap ka ng mga bihirang materyales, kailangan mong pumunta sa itim na merkado ng Tenebrae. Napuno ito ng mga bihirang materyales na bihirang matatagpuan sa labas ng mundo. Ang arena sa itim na merkado ay may higit pa. Hanggat mayroon kang lakas, posible na talunin ang isang Tenebrae. Panipi. Ang arena sa black market. Nakatutuwa si James. Ipinaliwanag ni Latros, tulad ng iminumungkahi ng pangalan, nagsasangkot ito ng pakikipaglaban sa arena ng labanan. Bago ang mga away, napatunayan nila ang iyong kaharian sa paglilinang, at pagkatapos ay tumutugma sila sa iyo sa mga nabubuhay na nilalang ng kaukulang mga larangan upang labanan. Kung nanalo ka, magpapatuloy ka, at syempre, maaari mong hamanin ang mga kalaban sa mas mataas na mga lugar para sa mas malaking gantimpala. Panipi. Inilarawan ni Latros ang arena ng black market ng Dark World. Sa panahon ng mga fights, maraming mga malalaking shot ang naglalagay ng mga taya. Kung manalo ka, makakakuha ka ng lahat ng mga item na pusta. Tinanong ni Lemuel, paano kung talo ako? Mamatay ka, patag na sagot ni Latros. Tahimik na napansin ni James ang impormasyon. Inilaan niyang galugarin ang itim na merkado sa madilim na mundo sa sandaling natagpuan niya ang ules. Pagkasabi ng lahat ng iyon, maaari mo bang buksan ang pangwakas na selyo? Ang Latros ay lumalaki na walang tiyaga. Batas si James at naglakad papunta sa pintuan ng bato sa unahan, na nakatayo sa harap nito. Sa pintuan ng bato, may mga mahiwagang linya na crisscrossing, na binibigyan ito ng isang hangin ng enigma. Itinaas ni James ang kanyang kamay, at ang ilang mga mahiwagang inskripsyon ay lumitaw sa kanyang palad. Sa pamamagitan ng isang kisap mata ng kanyang kamay, ang mga inskripsyon ay lumulutang patungo sa pintuan, pagkatapos ay nawala sa loob nito. Sa sandaling iyon, ang isang chilling sensation ay lumusot sa kanila. Ang mga mystical na linya sa pintuan ng bato ay naging aktibo, patuloy na kumikislap at nagbabago ng mga posisyon. Crack! Di nagtagal, isang tunog ang umalangaw-ngaw. Ang sumpa ng yelo sa pintuan ng bato ay itinapon, at ang ilang mga bato ay nahulog, na inilalantad ang isang ordinaryong pintuan ng bato sa kanilang paningin. Si James ang unang lumakad at malumanay na itinulak ang bukas ng pinto. Ang nakita nila ay isang tila ordinaryong silid ng bato. Pumasok din sina Lemuel at Latros sa silid ng bato. Tiningnan ni Latros ang paligid, pinipilit ang kanyang mga browser, at tinanong, bakit wala dito? Sinuri din ni James ang silid. Hindi ito malaki, na may mga pader ng bato sa buong paligid, at lumitaw itong walang laman. May mga nakatagong compartment, itinuro ni Lemuel sa isang seksyon ng pader ng bato. Naglakad si Latros at gaanong pinindot sa dingding. Sa sandaling iyon, isang maliit na pintuan ang nagbukas. Sa loob ay isang katanji tanging kahon. Inalis niya ito at binuksan ito. Isang sinaunang scroll ang inilagay sa loob.
Nagtataka siyang hindi na-control ito. Sumando sina James at Lemuel upang makita. Ang mga karakter sa scroll ay natatangi ngunit pamilyar sa lahat ng tatlo sa kanila. Ito ang mga huling salita na naiwan ng Glacium Lord bago siya namatay. Sa sinaunang scroll, ang kinaroroonan ng tatlong kayamanan ng Glacium ay naitala. Ang aming lahi ay nagtataglay ng tatlong kayamanan. Sila ang Ules, ang Espiritu ng Yelo, at ang Sword. Ang mga pahiwatig sa tatlong kayamanan na ito ay namamalagi sa loob ng aking anak na babae, na nagtataglay ng bihirang Glacium na malalim na katawan. Ang aking lahi ay maaaring mapahamak, ngunit ang aking anak na babae ay hindi maaaring mamatay. Bago ang kapahamakan ng mga Glacie, tinatakan ko ang aking anak na babae sa isang ligtas na lokasyon. Kung ang mga susunod na henerasyon ay dumating sa lugar na ito at sundin ang mapa sa scroll na ito upang hanapin ang aking anak na babae, pakawalan siya mula sa kanyang selyo, at alagaan ang kanyang paglaki, pagkatapos ay makakakuha sila ng tatlong kayamanan ng aming tribo. Sa pagtatapos ng sinaunang scroll ay isang mapa. Matapos basahin ang mga nilalaman ng sinaunang scroll, si James, Lemuel, at Latros ay nagpalitan ng mga sulyap. Ano ang isang abala, si Latros ay nagngangalit ng isang touch ng inis. Ginagawa akong tumakbo muli sa lahat para lamang sa isang sword. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5308. Habang ang Ice Sword ay isang mahalagang kayamanan, hindi ito nag-aalok ng mga makabuluhang benepisyo sa isang tao sa antas ng Latros. Kailangan niya ang Ice Sword para sa kanyang nakaplanong paghaharap sa lahi ng Flama, dahil ito ang kanilang bane. Tiningnan ni James ang mapa sa sinaunang scroll at pagkatapos ay sa Latros, nagtanong, anong lugar ito? Maingat na tiningnan ni Latros ang mapa ng ilang sandali bago tumugon, ang mapa ay nagmamarka ng isang pinigilan na zone sa madilim na mundo na tinatawag na The Death Triangle. Ano ang kasaysayan ng tatsulok ng kamatayan? Hindi maiwasang magtanong si Lemuel. Ipinaliwanag ni Latros, sa madilim na mundo, ang mga mapanganib na rehiyon, mga rehiyon na hindi napapawi ng mga primeval o maaaring magbanta sa mga banal na powerhouse ng ranggo ng Celestial ay tinatawag na mga paghihigpit na mga zone. Hindi ko alam ang tungkol sa tatsulok ng kamatayan. Napatingin lang ako sa ilang mga tala. May mga alingaw-ngaw na hugis ito tulad ng isang tatsulok, sa makatuwid ang pangalan. Kung tungkol sa kung ano ito sa loob, wala akong ideya. Hindi pa ako naroroon, at hindi ko pa binigyan ng pansin ito. Matapos marinig ito, sinabi ni James, hayaan ang galugarin ang tatsulok na kamatayan at hanapin ang Glacium Prinsesa na nasil sa loob. Makakakuha tayo ng tatlong kayamanan ng mga Glacies mula sa kanya. Tumanggo si Latros at sinabing, oo, maaari lamang tayong pumunta sa tatsulok ng kamatayan ngayon. Gayunpaman, medyo malayo ito, kaya't maglaan ng oras. Dahil naghahanap ka ng mga bihirang materyales, dumadaan kami sa lugar kung saan naninirahan ang Yefteres sa aming daan patungo sa tatsulok na kamatayan. Ang lahi ng Yeftero ay ang pinuno sa apat na sinaunang karera mula sa madilim na mundo, at sa loob ng kanilang teritoryo, makikita mo ang pinakamalaking itim na merkado sa madilim na mundo. Panipi. Nang marinig ito, ang interes ni James ay napik. Tiwala siya sa kanyang kakayahang lumahok sa arena ng labanan. Bagaman siya ay kasalukuyang nasa unang yugto lamang ng pinakamataas na ranggo ng soberanong, nagmamay-ari siya ng iba't ibang mga kasanayan sa lagda ng supernatural, lalo na ang kanyang tresensiya na nakumpleto na sining, na napakalakas. Sumang-ayon. Tumanggo si James. Hayaan mo, sabi ni Latros habang inalis niya ang sinaunang scroll. Kasunod nito, ang tatlo sa kanila ay umalis sa libingan. Habang nilabas nila ang libingan, isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa loob, na nagiging sanhi ng pagbagsak agad ng libingan. Kasunod nito, ang nakapalibot na mga saklaw ng bundok ay nabagsak at nawala, na iniwan ang lugar na nagkagulo. Si James at ang iba ay mabilis na umalis sa lugar at sa lalong madaling panahon natagpuan ang kanilang mga sarili sa madilim na mundo. Gabay ni Latros, si James at Lemuel ay mabilis na nag-navigate sa madilim na mundo. Sa madilim na mundo, tila hindi maaaring madama ang oras. Ang oras ay naramdaman na lumipas ito para sa isang kawalang hanggan, gayunpaman naramdaman din na lumipas ito sa isang iglap. Sa paglalakbay na ito, nakatagpo sila ng maraming mga rehiyon sa madilim na mundo. Gayunpaman,
Pinili ni Latros na huwag ipasok ang anuman sa kanila. Dumating kami, isang tinig ang biglang tumunog sa kadiliman. Napatigil si Latros at itinuro sa isang lugar na lumitaw sa madilim na mundo. Sinabi niya, ito ang lugar. Ito rin ang pangunahing lugar ng madilim na mundo, at ang pinakamaunlad na rehiyon. Tiningnan ni James ang spatial sa unahan, ang kanyang ekspresyon na puno ng grabidad, at nagbulong, narito ba ang mga Yefteres? Sinulyapan siya ni Latros ngunit hindi sinabi ng marami, pagkatapos ay nagpatuloy sa paglalakad. Sa pamamagitan ng isang hakbang pasulong, pumasok siya sa lugar. Sina James at Lemuel ay sumunod sa likuran. Sa pagpasok nila, agad na naramdaman ni James ang isang matindi at mapang-api na puwersa na nagmula sa kalangitan at lupa. Naramdaman niya na ang spatial na istruktura dito ay labis na matibay, at nakaramdam din siya ng isang mahiwagang kapangyarihan sa paligid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5309. Ito ang teritoryo ng Yeftero race, paliwanag ni Latros. Ang mga rehiyon sa madilim na mundo ay naiiba sa mga nasa labas ng eroplano. Sa bawat eroplano, maraming mga kalawakan at bituin. Gayunpaman, ang puwang dito ay walang mga universo o voids. Binubuo ito ng isang kompletong kontinente. Panipi. Maikling ipinaliwanag niya ang mga pagkakaiba sa pagitan ng puwang sa madilim na mundo at sa labas ng mga eroplano. Maliban dito, walang maraming pagkakaiba-iba. Marahil ay wala ka pa sa mga panloob na mundo ng madilim na mundo. Sa oras na ito, ipapakita ko sa iyo ang mga tinatawag na kayamanan at kakilakilabot na lihim na supernatural na sining sa mga eroplano sa labas ay nangangahulugang wala sa mga pangunahin ng madilim na mundo. Hanggat mayroon kang bato ng Genesis Path, maaari mong palitan ang mga ito para sa lahat ng kailangan mo. Panipi. Hindi maiwasang tanungin ni James, ano ang bato ng Genesis Path? Nagtataka rin si Lemuel. Bagaman siya ay isang banal na ranggo ng Celestial Rango, hindi pa siya napunta sa madilim na mundo at hindi masyadong pamilyar sa mga pangunahin ng madilim na mundo. Ipinaliwanag ni Latros, ang bato ng Genesis Path, na kilala rin bilang Darkstone, ay ang universal na pera sa madilim na mundo. Ang bawat bato ng Genesis Path ay naglalaman ng labis na makapangyarihang kapangyarihan na maaaring direktang nasisipsip at pinino. Sa loob ng bato, mayroon ding madilim na landas ng Genesis na nakatago sa loob. Sa mas simpleng mga termino, medyo katulad ito sa landas ng Genesis sa labas ng mga eroplano. Panipi. Matapos ang paliwanag na ito, naintindihan ni na James at Lemuel. Ginabayan ni Latros, naglakbay sila sa isang lungsod pagkatapos ng isa pa, sa kalaunan ay dumating sa labas ng isang nakagaganyak at marilag na lungsod. Malawak ang lungsod, at sa unang sulyap, ang wakas nito ay hindi makikita. Ito ang Yeftero City, isang lungsod sa ilalim ng kontrol ng Yefteres, at isa sa mga nangungunang lungsod sa madilim na mundo, ipinakilala ito ni Latros sa kanila. Sinundan siya ni na James at Lemuel sa lungsod. Sa pagpasok, natagpuan nila ang malawak na mga kalye na may mga tindahan na naglinya sa magkabilang panig at mga nagtitinda sa pasukan ng mga tindahan na ito, na nagbebenta ng iba't ibang mga item. Tumingin si James sa paligid at nahuli. Sa anumang random stall, nakita niya ang isang banal na halamang gamot sa Genesis. Hindi niya maiwasang lunukan ng husto. Ngumiti si Latros at sinabing, ito ay isang unang grade na Genesis Holy Herb, walang masyadong prestihiyoso. Sa Yeftero Race's Treasure Pavilion, 8 o 9 na grade Genesis Holy Herbs ay sagana, at mayroong mga Genesis Path Herbs na higit sa Genesis Holy Herb. Hanggat mayroon kang lakas at bato ng Genesis Path, maaari kang magkaroon ng anumang nais mo. Panipi. Huminga ng malalim si James. Ang madilim na mundo ay talagang pambihirang, at mas malakas kaysa sa mga eroplano sa labas. Mag-browse ba tayo o dumiretso sa itim na merkado? Tanong ni Latros kay James. Pumunta tayo sa itim na merkado, sagot ni James. Sa ngayon, nais lamang niyang tipunin ang mga materyales na kinakailangan para sa pagpino ng kanyang bagong katawan sa lalong madaling panahon. Kapag nakuha niya ang ules, makakahanap siya ng isang lugar upang ilayo ang kanyang sarili para sa proseso ng pagpipino. Sige, sundan mo ako, sabi ni Latros nang may ngiti at lumakad ng maaga. Sa ilalim ng kanyang patnubay, dumating sina James at Lemuel sa isang espiritual na bundok sa lungsod. Ang bundok na ito ay medyo mystical.
Kapag tiningnan mula sa isang distansya, maraming mga nakatiklop na mga puwang sa kalangitan, na ang bawat puwang ay isang arena ng labanan. Ang nakapaligid na mga arena ay iba't ibang mga item at kalakal. Tumayo si Latros sa labas ng espiritual na bundok at ipinaliwanag, ito ang mga arena ng labanan ng itim na merkado. Kahit sino ay maaaring maglagay ng mga taya, at kung manalo ka sa pusta, makakakuha ka ng maraming mga item. Kung talo ka, mawawala ka lang sa iyong taya. Ito ay isang lugar para sa isang sariwang pagsisimula, ngunit ito rin ay isang lugar kung saan ang hindi mabilang na mga buhay na nilalang ay nahaharap sa kapahamakan. Sa anumang kaso, ito ay isang mahusay na lugar. Kung tungkol sa kung gaano kahusay, malalaman mo sa lalong madaling panahon. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5310. Gabay ni Latros, sinundan ni na James at Lemuel ang landas patungo sa espiritual na bundok. Pagdating nila sa paanan ng bundok, naharang sila ng ilang mga gwardya. Ang mga gwardya na ito ay may napakalakas na mga larangan ng paglilinang, lahat ng mga ito ay umabot sa rurok ng mahusay na ranggo ng Celestial, at ang kapitan ng bantay ay maging ang Marshal Celestial Rango ng Rango. Huminga ng malalim si James. Ang isang Marshal Celestial Rango ng Rango, sa konteksto ng mga eroplano sa labas, ay maituturing na isang mataas na antas ng eroplano na Panginoon. Gayunpaman, dito sa pinakamalalim na bahagi ng madilim na daigdig, siya lamang ang kapitan ng bantay. Mabilis na ipinaliwanag ni Latros kina James at Lemuel, pinapatunayan lamang nila ang iyong mga pag-aari. Gamit nito, siya ay nagsiwalat ng isang imbakan ng mahiwagang kayamanan at bahagyang binuksan ito, na inilalantad ang maraming mga bato ng mga landas ng Genesis sa loob. Nang makita ito ng mga gwardya, naintindihan nila kaagad na ang Latros ay pambihira at hindi nang ahas na maging pabaya. Agad silang nagpunta. Hayaan mo, sabi ni Latros at pumasok sa bundok. Nang makapasok sa espiritual na bundok, lumapit ang isang kaakit-akit na babae. Siya ay nagpakita ng napakabata, marahil sa kanyang 20s, nakasuot ng isang makulay na damit na nagpahayag ng isang nakakagulat na pang-akit. Tatlo sa iyo, ano ang nais mong gawin? Tanong ng babae, na pinalitan ang kanyang kaakit-akit na figure. Narito kami para sa isang away, direktang sagot ni Latros. Ikaw, lumaban. Ang babae ay sumulyap kay Latros at ngumiti, ang pinuno ng clan ng Theaten Race ay dumating dito upang labanan. Ilan ang nabubuhay na nilalang sa buong Dark World ay maaaring samahan ka sa pagsusumikap na ito. Kinilala ang pagkakakilanlan ni Latros, ngunit nanatili siyang kalmado. Bilang isang gitnang yugto ng banal na ranggo ng Celestial, ang kanyang lakas ay isa sa pinakamalakas sa madilim na mundo. Itinuro ni Latros kay James at sinabing, "Syempre hindi ako, ito ang binata." Ang babae ay sumulyap kay James, alam na siya ay nasa unang yugto lamang ng pinakamataas na ranggo. Ngumiti siya at tumango, na nagsasabing, "Dahil narito ka, dapat mong malaman ang mga patakaran. Anong uri ng kayamanan ang maaari mong dalhin sa mesa?" Panipi. Si James ay nakagulat sa Latros. Ipinaliwanag ni Latros, anong uri ng kayamanan ang maaari mong ihandog ay nakasalalay sa kung ano ang nais na tumaya sa iyo ng iba. Hayaan at suriin muna ang iyong kaharian sa paglilinang, sabi ng babae. Malinaw na tumanggaw si James at sinundan siya. Sumunod si Latros at ipinaliwanag, "Brat, huwag maliitin ang babaeng ito. Siya ang namamahala sa espiritual na bundok na ito at ang mga nabubuhay na nilalang ng lahi ng Yeftero. May hawak siyang mataas na posisyon sa mga Yefteres. Huwag kang linlanggan ng kanyang kagandahan at subukang palayain siya, o kung hindi mo maaaring makita ang iyong sarili sa isang matigas na lugar." Panipi. Hindi nababahala si James tungkol sa mga bagay na ito. Patuloy na ipinaliwanag ni Latros, ang laban ay medyo prangka. Kung nais mong lumahok, kakailanganin mong maglagay ng ilang kayamanan bilang iyong taya. Ang taong namamahala ay tutugma sa iyo sa mga kalaban ayon sa iyong kaharian sa paglilinang. Ang mga sugaron mula sa labas ng mundo ay maaaring maging interesado sa mga kayamanan na gusto mo, kaya inilalagay nila ang kanilang mga taya. Siyempre, ang Yefteres ay maglalagay din ng katumbas na kayamanan bilang mga pusta. Panipi. Ginagawa ng mga sugarol ang kanilang mga taya. Kung pumusta sila sa iyo upang manalo, at ginagawa mo,
natatanggap nila ang mga kayamanan na inilalagay ng lahi ng Yeftero. Kung mawala ito, ang mga kayamanan na kanilang pinabayaan ay pumasok sa premium pool. Kung magpapatuloy kang manalo, ang mga item sa premium na pool ay maaipon. Ito ay maakit ang mas maraming mga sugarol na pumusta. Panipi. Matapos marinig ang mga paliwanag ni Latros, naintindihan ni James. Di nagtagal, dinala siya sa isang silid sa espiritual na bundok. Sa signal ng babae, pumasok si James sa silid. Ito ay isang selyadong silid na may mystical inscription na sumasakop sa mga dingding. As soon as he entered, these inscriptions came to life, as if they had a life of their own. Pagkatapos, isang mahiwagang puwersa ang sumakay sa kanya. Hindi ito nakakasama sa kanya sa anumang paraan, ngunit nadama ni James na pumapasok ito sa kanyang katawan at sinuri ang lahat tungkol sa kanya. Sa labas ng silid, mayroong isang ilusyon na screen sa dingding. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5311. Various na mga numero at data ay ipinapakita sa screen. Ang detalyadong impormasyon tungkol sa mga kapangyarihan ni James na kasama ang kanyang ranggo ng paglilinang, kapangyarihan ng kaluluwa, at maraming iba pang mga aspeto ang nakalista dito. Maraming mga kawani ng kawani ang mabilis na naitala ang lahat ng impormasyon. Makalipas ang ilang minuto, lumabas si James sa silid. Malawak na ngumisi si Latros sa kanya. 49, anong mga kayamanan ang pinaplano mong mag-alok bilang pusta mo? Naisip ito ni James. Siya ay pinagkadalubhasaan ng ilang mga kasanayan sa lagda at lihim na sining, na kung saan ay lubos na hinahangad sa labas ng mundo. Gayunpaman, ang mga nasa madilim na mundo ay bahagya na magpapakita ng anumang interes sa kanila. Ang tanging mga item na mayroon siya na may mataas na halaga ay ang Supremus Lotus at ang Supremus Sword. Itinaas ni James ang kanyang kamay at pinagsama ang dalawang item sa susunod na instant. Inaalok ko ang halamang ito at ang tayback bilang aking pusta, kung gayon, sabi ni James. Sa sandaling kinuha ng ginang ang mga item mula kay James, masasabi niya na mahalaga sila. Ipinasa ng ginang ang mga bagay na iyon sa isa sa kanyang mga gwardya. Ipadala ang mga ito para sa isang tasa. Pagkatapos nito, maghanda ng mga item na may pantay na halaga sa kanila. Naunawaan, sagot ng bantay. Ang ginang ay sumabog ng isang ngiti sa Latros. Ang taong ito ay dapat na medyo espesyal dahil mayroon siyang rekomendasyon, pinuno ng Theaten race. Tila ang mga Theatens ay naghahanap upang manalo ng malaki sa aming kasino sa oras na ito. Napangiti lang si Latros. Sa totoo lang, ang lahat ng ginawa niya ay ipinakita si James sa daan doon. Ito ay wala sa kanyang negosyo kung si James ay maaaring manalo ng mga tambak ng mga premyo mula sa kasino o mawala ang kanyang buhay doon. Bukod dito, wala siyang pahiwatig kung gaano kalakas si James. Ang mga detalye ng ranggo ng paglilinang ng isang magsasaka ay hindi sapat upang maipakita ang tunay na potensyal ng taong iyon. Maraming mga pagkakataon kung saan ang mga magsasaka ay pinamamahala ang talunin o patayin ang mga kalaban ng mas mataas na ranggo ng paglilinang sa panahon ng labanan, lalo na sa madilim na mundo. Sundan mo ako, Ginoo. Dadalhin kita sa arena. Ngumiti ang ginang kay James. Tumango si James. Pinangunahan ng ginang si James sa isang espiritual na bundok, at ang dalawa sa kanila ay tumigil bago ang isang mabagsak na puwang. Nang makapasok sa gumuho na puwang, natagpuan ni James ang kanyang sarili na dumating sa isang walang laman na arena. Wala siyang makitang maliban sa malaking arena sa loob ng natatanging puwang. Pagkatapos, matiyagang naghintay si James sa arena. Samantala, sina Latros at Lemuel ay dinala sa isang maluwang na lugar na maraming mga upuan na inihanda para sa madla. Hindi mabilang na mga magsasaka ang naroon. Ang mga ito ay alinman sa pagchat o panunood ng mga tugma na nangyayari sa iba't ibang mga gumuho na puwang na ipinapakita sa lugar na iyon. Nakita ni Lemuel ang gumuho na puwang na nagpapakita ng arena ni James. Ipinaliwanag ni Latros, ang kailangan nating gawin ngayon ay maghintay. Matapos ang mga Yefteres ay tapos na masuri ang mga item ng 49, mag-aalok sila ng mga bagay na may pantay na halaga. Kung gayon, ang mga item na ginamit bilang taya ay lilito sa puwang na may hawak na 49 na arena. Ang Yefteres ay magtatalaga din ng isang kalaban para sa 49, at ipapahayag nila ang pagbubukas para sa pagtaya. Panipi.
Tinanong ni Lemuel, pipiliin ba ng Yefteris ang 49 na kalaban ayon sa kanyang ranggo ng paglilinang? Hindi ba nangangahulugang maaaring magpasya ang mga Yefteris kung sino ang mananalo sa isang labanan? Tama ka. Nagpatuloy si Latros, sa isang paraan, ang Yefteris ay may kapangyarihan na magpasya ang nagwagi sa bawat tugma. Gayunpaman, maaaring magbago sa ilalim ng ilang mga pangyayari. Kung ang 49 ay sapat na malakas, maaari niyang malampasan ang kontrol at impluwensya ni Yefteris sa mga tugma. Gayunpaman, ang mga resulta ng mga tugma na ito ay karaniwang napagpasyahan ng mga Yefteris. Mayroon silang mga magsasaka na walang kapantay na kapangyarihan sa halos bawat ranggo ng paglilinang sa gitna ng kanilang mga tao. Kapag hindi makontrol ng Yefteris ang mga resulta ng mga tugma ng isang paligsahan, pagkatapos ay bubuksan nila ang arena sa publiko. Ang anumang mga magsasaka ng parehong ranggo ng paglilinang habang pinapayagan ang paligsahan na mag-isyo ng isang hamon. Ang taong nanalo ay umuwi sa lahat ng mga premyo. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 5312. Just habang si James ay naghihintay ng tahimik sa arena, ang Supremus Lotus at Supremus Sword ay biglang lumitaw sa hangin. Sa ilalim ng Lotus at Tayback, mayroong mga inscription na nagpapahiwatig na ang mga item na iyon ay mga taya na ibinigay ni James, ang paligsahan. Iyon ang kanyang premium pool. Pagkalipas ng isang maikling sandali, ang mga item na inihanda ng Yefteris ay material sa mid-air sa kabilang panig ng arena. Sila ay mga halamang gamot at lihim na mga scroll sa sining na magkatulad na halaga sa mga item ni James. Ang mga patakaran ng pagtaya ay medyo simple. Ang sinumang tao na nagnanais na manalo ng mga item na inaalok sa mga premium pool ay pinapayagan na gumawa ng isang pusta. Makalipas ang ilang minuto, isang sinag ng ilaw ang lumapag ng ilang mga hakbang ang layo kay James sa arena. Habang kumukupas ang ilaw, nakikita ni James ang isang tao sa isang itim na balabal. Ang lalaki ay nakarating sa huling yugto ng soberanong pang-anim na ranggo. Ako si Sig Beriel. Ang lalaki ay yumuko ng bahagya. Tumango lang si James bilang tugon. Oh, malapit nang magsimula ang laban. Hindi mapigilan ni Latros ang kanyang kaguluhan. Sinabi niya sa isang nakataas na tinig, inilalagay ko ang aking pusta sa 49. Ang Latros ay nagkakasundo ng ilang mga piraso ng mga bato ng Genesis Path at itinapon ang mga ito sa direksyon ng mabagsak na puwang ni James. Ang mga bato na iyon ay lumitaw mismo sa ilalim ng Supremus Lotus at Supremus Sword sa susunod na instant. Kung manalo si James sa tugma, tatanggap ng Latros ang mga item na may pantay na halaga sa kanyang taya na ibinigay ng lahi ng Yeftero. Ang labanan ng soberanong pang-anim na ranggo ng ranggo ay malapit nang magsimula. Panipi. Ang tayback at ang halamang gamot ay may mabuting kalidad. Panipi. Ang ilang mga tao ay naglagay ng kanilang mga taya. Magmamasid ako sa taong iyon upang makita kung paano siya unang gumaganap. Ang soberanong pang-anim na ranggo ng ranggo ay dapat na mabuti kung maibigay niya ang napakahusay na sandata bilang isa sa kanyang mga taya. Kung hindi, hindi lamang siya mawawala sa sandata sa lalong madaling panahon, ngunit mawawalan din siya ng buhay sa panahon ng tugma. Panipi. Maraming mga magsasaka sa madla ang nagturo ng kanilang pansin sa arena ni James. Karamihan sa mga ito ay naiintriga ng mga item na inaalok ni James bilang kanyang pusta. Ito ay si Geberidin mula sa Yefteris. Ang mga kapangyarihan ni Sig ay medyo kahanga-hanga. Ang Yefteris ay nagbigay ng dalubhasang pagsasanay ni Sig. Halos walang kapantay siya sa mga nagtatanim ng pinakamataas na ranggo. Ang higit pa, pumasok siya sa huling yugto ng pinakamataas na ranggo samantalang ang ibang tao, 49, ay nakamit lamang ang maagang yugto ng parehong ranggo. Gusto ko ang tayback, gayon din, hindi ko akalain na ang tao ay maaaring talunin ang Sig. Panipi. Ang magsasaka na nagsabi na naglagay ng kanyang pusta kay Sig. Kung lumabas si Sig sa panahon ng labanan, ang magsasaka ay maaaring manalo ng tayback ni James dahil nag-alok siya ng isang item na katulad na halaga dito. Ang ibang tao ay naglagay din ng kanilang mga taya. Sa simula, hindi na maraming mga tao na naglalagay ng kanilang mga taya dahil ang paunang premyo na pool ay medyo maliit. Kung ang 49 ay maaaring tumagal ng ilang mga pag-ikot, ang premium pool ay dahan-daang lumago, paliwanag ni Latros. Whoosh! Ang referee,
isang kabataang babae sa isang puting damit, na materyal sa gitna ng arena. Tumingin siya kay James. Malapit na magsisimula ang laban. Ang mga patakaran ng mga laban na ito ay napakasimple. Maliban sa mga talismans, pinapayagan ang mga contenders na gumamit ng anumang mga kapangyarihan at taktika sa panahon ng labanan. Panipi. Ang mga talismans ay isang napaka-natatangi at malakas na uri ng armas. Ang mga talismans na ginawa ng higit na mahusay na mga magsasaka ay maaaring magpalabas ng labis na dami ng mga mapanirang puwersa. Itinuturing na hindi patas para sa alinman sa mga contenders na gumamit ng mga sandata na tulad nito. Sa panahon ng labanan, maaari mong piliing sumuko at aminin ang pagkatalo sa anumang punto. Ang iyong buhay ay maliligtas, ngunit mawawalan ka ng taya. Kung nais mong manalo, ang tanging paraan upang gawin iyon ay upang patayin ang iyong kalaban. Dalawang nawala ang ginang pagkatapos gawin ang anunsyo. Sa sandaling nawala ang referee, sinabi ni Sig sa isang walang pagbabago na tinig, inaasahan kong handa ka na. Tumayo si James sa parehong lugar, ganap na hindi gumagalaw. Hindi siya nag-aalala sa kaunting tungkol sa pagharap sa isang magsasaka sa huli na yugto ng pinakamataas na ranggo. Malaki ang plano niya sa kanyang isip sa araw na iyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5313. Sige ay lumipat sa susunod na instant. Nag-teleport siya at muling lumitaw sa harap ni James. Ang lalaki ay nakabalot ng kanyang kamao at sinampal ito sa ulo ni James. Ang mga gust ng hangin na nabuo ng mga paggalaw ni Sig ay gumawa ng mga bitek sa matibay na mga pader ng gumuho na puwang. Ang kamao ni Sig ay ilang sentimetro lamang ang layo sa ulo ni James nang mawala si James mula sa lugar. Lumayo siya ng ilang metro ang layo. Boom! Ang napakalawak na puwersa na nabuo mula sa pag-atake ni Sig ay gumawa ng isang malaking indent at maraming mga bitek sa sahig. Nakita ni Sig ang lokasyon ni James at teleport kaagad sa kanya. Pareho silang hinawakan ang kanilang mga kamao at nagtapon ng isang suntok ng sabay-sabay. Boom! Ang isang bingi na tunog ay bumagsak sa puwang habang bumangga ang mga kapangyarihan ni James at Sig. Si James ay itinapon pabalik sa hangin. Kasabay nito, nakaramdam siya ng isang mabisyo na enerhiya na nakakaapekto sa kanyang buong katawan. Hindi pinamamahalaang ni James na kontrahin ang enerhiya sa kanyang mga kapangyarihan sa oras, at isinubo niya ang isang bibig ng dugo nang hindi sinasadya. Malakas siya. Nagulat si James sa mga kakayahan ni Sig. Pinahihintulutan niya ang mga kapangyarihan ni Sig dahil ang kanyang kalaban ay isang pinakamataas na pang-anim na ranggo lamang. Ang bagay na hindi alam ni James ay ang mga Yefteres ay nagpatakbo ng maingat na pagtatasa ng kanyang pisikal na kondisyon at kapangyarihan. Sa makatuwid, pipiliin lamang nila ang mga kalaban na ang mga kapangyarihan ay hindi nasa ilalim ng James. Noon lang, nag-teleport si Sig at muling lumapit kay James. Bago magreaksyon si James, nagsimulang magtapon ng mabibigat na suntok si Sig sa katawan ni James. Sa sandaling iyon, pinakawalan ni James ang pinakamataas na halaga ng lakas ng martial path na maaari niyang makabuo at isinaaktibo ang lakas ng puso. Sa mga napakalawak na lakas na nagpapalipat-lipat sa kanyang katawan, pinamamahalaang ni James na lumayo sa patuloy na pag-atake ni Sig. Ginamit ni James ang Blithe Omniscience at lumitaw sa tabi ni Sig sa oras na ito. Inilunsad niya ang isang mabilis na pag-atake sa Sig at napatay ang kanyang kalaban halos agad. Ang Sig ay nagmamay-ari ng mga kapangyarihan at kakayahan na higit sa karaniwang pinakamataas na ranggo ng ranggo. Gayunpaman, hindi siya tumayo ng isang pagkakataon laban kay James nang magsimula ang huli gamit ang martial path power. Sa sandaling mapuksa si Sig, ang mga item na inaalok ng Yefteres at ang mga pumuste sa panalo ng Sig ay inilipat sa prize pool ni James. 49 ay may ilang mga trick sa kanyang manggas, ha? Kinurot ni Latros ang kanyang mga labi. Dahil nanalo si James sa tugma, makukuha ni Latros ang mga item na inalok niya bilang taya. Bukod dito, nanalo rin siya ng mga item na may pantay na halaga sa kanyang pusta. Di nagtagal, ang mga Yefteres ay nagbigay ng mga item na magkatulad na halaga sa mas malaking premyo na pool ni James. Ibinaling ni Lemuel ang kanyang tingin kay Latros. Dadagdagan mo ba ang pusta mo? Ang pagngiti ni Latros ay lumawak. Hahawak ako at obserbahan ngayon.
Ang tunay na kasiyahan ay nagsisimula kapag ang 49 prize pool ay lumalaki hanggang sa isang tiyak na halaga at nakakakuha ng higit na pansin mula sa madla. Nakatitig si Lemuel kay James Arena ng pensibo. Kung ang 49 ay patuloy na nanalo, hindi ba mawala ang mga Yefteres sa lahat ng kanilang mga kayamanan? Si Latros ay nagpakawala ng isang masigasig na pagtawa. Ang Yefteres ay ang pinakamalakas na lahi sa labas ng 4 na sinaunang karera. Ang mga taong ito ay nalood. 49 ay hindi maaaring manalo ng lahat ng kayamanan ng Yefteres. Si Lemuel ay nakakaramdam ng pagyuzisa at nasa sabik na makita kung paano ang mga kasunod na tugma ni James. Tiyak na maaaring manalo si James nang hindi bababa sa 1 pang 4 o 5 pag-ikot dahil alam niya ng mabuti ang tungkol sa tunay na potensyal at kakayahan ni James. Tinanong ni Lemuel, pipiliin ba ng mga Yefteres ang mga kalaban ng pinakamataas na ranggo para sa 49 na tugma? Umiling-iling si Latros. Ito ay napapailalim sa pagbabago. Kung ang panig ng Yefteres ay patuloy na mawala, babaguhin nila ang mga patakaran at magpapadala ng isang taong may mas mataas na ranggo ng paglilinang upang labanan ang 49. Maaari pa nilang buksan ang arena sa publiko at payagan ang mga mas mataas na ranggo ng paglilinang upang hamanin ang 49. Susubukan nilang panatilihin ang agwat ng ranggo ng paglilinang sa pagitan ng mga contenders maliit maliban kung si James ay nagpapakita ng walang kapantay, hindi magagawang mga kapangyarihan sa susunod. Panipi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5314. Ang pangalan ng ginang na namamahala sa pagsubaybay sa arena ni James ay si Clotilde Yeftero. Si Clotilde ay isang piling tao na miyembro ng lahi ng Yeftero na nakamit ang rurok ng Martial Celestial Rango. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, hindi kailangang harapin ni Clotilde ang mga makamundong gawain na ito. Gayunpaman, tama lamang para sa kanya na dumalo sa kanilang panauhin sa oras na ito mula nang si Latros, ang pinuno ng Theaten Race, ay narito. Matapos tingnan ang pagtatasa ng lakas at kapangyarihan ni James na isinasagawa sa espesyal na silid, pinili ni Clotilde ang isang kalaban na sapat na malakas upang labanan si James. Inaasahan niya na ang unang tugma na tumagal ng mas mahaba dahil ang parehong mga kalalakihan ay dapat na pantay na naitugma. Siya ay sa halip ay nabigla nang makita na maaaring magamit ni James ang natatanging martial path power. Gamit ang kapangyarihang iyon, madaling talunin ni James si Sig at nanalo ng unang labanan. Matapos ang isang maikling pagpos, agad na inutusan ni Clotilde ang kanyang mga tauhan na makuha ang pangalawang mapaghamon mula sa lahi ng Yeftero na handa para sa susunod na tugma. Samantala, si James ay nasa malalim na pag-iisip habang tahimik siyang nakatayo sa arena. Isinasaalang-alang niya kung paano siya makakakuha ng maraming mga mapagkukunan hanggat maaari mula sa mga laban na ito para sa kanyang paglilinang. Dahil ang kanyang pangalawang kalaban ay hindi nagpakita sa arena, nagpasya si James na ihinto ang paggamit ng martial path power para sa oras. Bigla, nag-ubo si James ng maraming dugo. Si Latros ay bumangon sa kanyang mga paa. 49 ang nasugatan. Ngumiti si Clotilde habang nahuli din niya ito. Alam ko ito. Hindi tulad ng madali nating makita ang mga nagtatanim ng henyo araw-araw. Nagawa niyang patayin ng madali si Sigberidon, ngunit ang 49 ay gayunpaman ay nakaranas ng matinding pinsala sa proseso. Ang madla na nanonood ng tugma na nangyayari sa mabagsak na puwang ni James ay napansin din na nasugatan si James at hindi matatag ang kanyang aura. Makalipas ang ilang minuto, ang pangalawang kalaban ni James ay naging materyal sa arena. Ang lalaki ay pa rin isang soberanong pang-anim na ranggo ng ranggo na nakamit ang huling yugto ng ranggo na iyon. Ang kalaban ni James ay isang taong masungit. Ang taong may menacing expression ay nagpakita ng kanyang firm, malakas na kalamnan habang siya ay lumitaw sa arena topless. Ang Yefteres ay nagpadala ng isa sa kanilang mga sinanay na mamamatay tao. Tila hindi nila nais na hayaan ang 49 na manalo sa susunod na tugma. Karamihan sa mga magsasaka sa madla ay tiyak na ang mga resulta ng labanan na ito ay medyo napagpasyahan. Ang mga Yefteres ay nagpadala ng isang bihasang mamamatay tao, na malamang na malampasan si James sa isang instant. Halos lahat ay naisip na tiyak na mawawala si James sa oras na ito. Sa sandaling mabuksan ang pagtaya,
Ang ilang mga magsasaka ay nagmamadali na inilagay ang kanilang mga taya sa contender mula sa lahi ng Yeftero. Medyo maliit ang premyo ni James. Dahil isasara ng Yefteris ang pagtaya sa sandaling nakatanggap sila ng sapat na mga item upang tumugma sa halaga ng premyo ng James, ang madla ay kailangang kumilos ng mabilis upang makasama sa pagtaya. Sa lalong madaling panahon sapat na, ang pagtaya ay opisyal na sarado. Tinitigan ni James ang kalaban niya. Maaari niyang maramdaman ang isang makasalanang aura mula sa lalaki. Bigla-bigla, ang lalaki ay nakulong sa kanya. Sinubukan ni James ang kanyang makakaya na yumigtad ang pag-atake ng lalaki. Gayunpaman, si James ay tila hindi gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa sinanay na mamamatay tao. Sa loob ng ilang segundo, si James ay nagtamo ng maraming pagbawas sa buong katawan niya. Mayroon pa siyang maraming napakalaking, madugong gasya sa kanyang dibdib. Ito ay isang mahaba, mahirap na labanan. Patuloy na inilunsad ni James ang kanyang pag-atake sa kanyang kalaban sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggap ng mga hit. Nang maglaon, pinamamahalaan ni James na patayin ang mamamatay tao sa kanyang tila walang tigil na pagsisikap. Sa kasamaang palad, nagtapos si James sa isang ganap na dugo at hindi nasaksihan ng estado pagkatapos ng pangalawang tugma. Ang paghinga ni James ay masungit habang nakahiga siya sa sahig. Kinuha ni Lemuel ang kanyang mga browser habang tinitigan niya ang mahina na si James. Habang sila ay nasa Supremacium, pinamamahalaang ni James na talunin ang isang mahusay na Celestial Rango ng Rango kasama ang kanyang soberanong pangatlong kapangyarihan ng Rango. Bagaman ang mga kapangyarihan ng Suprema's Sword ay bahagyang nag-ambag sa kanyang tagumpay, ang mga kasanayan at kakayahan ni James ay gayunpaman ay kinakailangan sa panahon ng tugma na iyon. Bukod dito, pinagkadalubhasaan ni James ang maraming mga kasanayan sa lagda, kabilang ang Themsurge Art. Ito ay kakaiba na si James ay napakasama na binugbog nang hindi pa niya mailabas ang mga kasanayang iyon. Ang taong iyon, unti-unting lumitaw ito kay Lemuel. Sinubukan ni James na lumitaw ng mahina at mahina. Nagawa niyang manalo sa huli. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 5315. Ang taong iyon ay sobrang swerte. Hindi lamang siya maswerteng, ngunit hindi rin siya kapanipaniwala na nababanat. Gayunpaman, sa palagay ko ito ay hanggat nakakakuha ito para sa kanya. Sa kanyang kalagayan, tiyak na mawawala siya sa susunod na tugma. Ang madla ay karamihan ay bihasa at nakaranas ng mga magsasaka mismo. Sa kanilang opinyon, si James ay nakabitin lamang ng isang thread sa puntong iyon. Ang lalaking iyon ay maganda. Hindi mapigilan ni Clotilde ngunit namangha habang pinapanood niya si James na nakahiga sa kanyang likuran sa isang sulok ng arena. Makalipas ang ilang minuto, nagpadala siya ng isa pa sa kanilang mga kalalakihan sa arena. Si Clotilde ay hindi nagpadala muli ng isang sinanay na mamamatay tao. Sa halip, ang ikatlong kalaban ni James ay isa pang soberanong pang-anim na ranggo ng tagabuo ng huling yugto. Kasabay nito, ang pagtaya ay binuksan muli sa madla. Wala sa mga manunood ang nang-ahas na ilagay ang kanilang mga taya kay James matapos tingnan kung gaano siya kainasa ngayon. Bukod dito, ang mga item sa prize pool ng James ay isang mahusay na pang-akit sa maraming mga magsasaka dahil may mahalagang halaga sila. Mabilis na inilagay ng mga tao ang kanilang mga taya sa magsasaka mula sa lahi ng Yeftero. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimula ang labanan. Sir, hindi ka dapat lumahok sa mga laban na ito kung hindi ka sapat. Ang pangatlong Yeftero Challenger ay tumingin kay James na may pangungutya. Sa sandaling iyon, tumalon si James sa kanyang mga paa at pinakawalan ang labis na alon ng aura. Itinoon niya ang lahat ng kanyang mga kapangyarihan sa gitna ng kanyang palad at sinisingil sa kanyang kalaban. Hindi rin napagtanto ng lalaki kung ano ang nangyari nang tinusok ni James ang dibdib ng kanyang kalaban sa kanyang kamao sa isang flash. Ang mga mata ng lalaki ay nakabulok na may bewilderment. Pagkatapos, bumaba siya ng mabigat sa sahig, tila walang buhay. Bumagsak si James sa sahig ng sabay-sabay. Nakakatawa ang madla matapos makita kung ano ang nangyari. Ang taong iyon ay nagawang maglunsad ng isang nakamamatay na pag-atake sa mga huling sandali ng kanyang buhay. Panipi. Kahit sino ay maaaring tapusin siya ngayon na ginamit niya ang lahat ng kanyang mga kapangyarihan para sa pag-atake na iyon. Hey, kawili-wili. Nagbigay si Clotilde ng isang mababang chuckle.
Hindi nagtagal ay nag-ayos siya para sa isa pang mapaghamon na may parehong ranggo ng paglilinang tulad ng nakaraang mga mapaghamon na pumasok sa arena ni James. Skast, gaano ka manghamanghang? Nakamit lamang ng taong iyon ang maagang yugto ng pinakamataas na ranggo, ngunit pinamamahalaan niya na manalo ng tatlong mga tugma ngayon. Kung magpasya siyang ihinto ang labanan ngayon, aalisin niya kaagad ang lahat ng mga kayamanan. Hindi ba siya umaalis sa arena? Hindi niya magagawang tatagal ng isa pang labanan. Dapat nating ilagay ang aming mga taya sa panig ng Yefteres. Tiyak na manalo sila sa oras na ito. Sa palagay ko ang lahat ng nangyari sa arena ng 49 ay maaaring bahagi ng mga plano ng Yefteres. Ang kababalaghan na ito ay karaniwang pangkaraniwan sa mga lugar na ito. Maaaring hiniling ng mga Yefteres kay James na kumilos ng mahina upang sila ay kumita ng higit pa mula sa mga bettors. Panipi. Ang premium pool ni James ay lumaki ng mas malaki pagkatapos na manalo siya sa unang ilang pag-ikot. Kung maaari siyang magpatuloy na manalo, ang Yefteres ay kailangang magbigay ng mga bagong item ng mas malaking halaga sa kanilang panig sa bawat pag-ikot upang tumugma sa premyo ng James. Kung si James ay nawala sa anumang oras sa panahon ng labanan, mawawala sa kanya ang lahat ng mga panalo na nakuha niya hanggang ngayon. Para sa mga fights na ito, ang mga nagwagi ay kinakailangan na mag-alok ng bahagi ng kanilang mga panalo bilang isang bayad sa pagproseso sa lahi ng Yeftero. Sa makatuwid, ang mga Yefteres ay kahit papaano ay kumita sa pamamagitan ng mga laban na ito. Sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga fights na ito, ang mga Yefteres ay nag-iipon ng iba't ibang mga mapagkukunan para sa pagsasanay at paglilinang ng kanilang mga tao taon-taon. Samantala, namangha si Latros kung gaano katagal tumagal si James sa mga laban na ito. Hindi niya inaasahan na manalo si James ng napakaraming laban sa mahina na kondisyon. Maaari bang 49 na huling isa pang pag-ikot? Ibinaling ni Latros ang kanyang mga mata kay Lemuel. Halos wala siyang alam tungkol kay James, ngunit natitiyak niya na mas malalaman siya ni Lemuel kaysa sa kanya. Umiling-iling si Lemuel. Halos hindi niya napigilan ang lahat ng mga pinsala sa kanyang katawan ngayon. Ginugol niya rin ang lahat ng kanyang mga kapangyarihan sa huling-huling suntok na iyon. Bukod dito, ang lahat ng mga kalaban ay pumasok sa huli na yugto ng pinakamataas na ranggo ng pinakamataas na ranggo. Si Lemuel ay nagtago ng isang tuwid na mukha habang binubuo niya ng maayos ang mga kasinungalingan.